Hindi alam ng asawa ko na hiwalay na kami. Sa isang piging pangnegosyo, nakita niya akong magkahawak kamay sa isang batang babaeng estudyante sa unibersidad. Ang pagiging makadiyos ay hindi makadiyos. Abala ka, asawa ko. Tinitigan ko ang kanyang dating kasintahan na may mapupulang mata. Pareho tayo ng sitwasyon. Nang gabing iyon, sinandal niya ako sa loob ng silid, namumula ang mga mata, at tinanong kung bakit. Hindi ako sumagot. Natawa lang ako. Malinaw na hindi niya kayang kalimutan ang kanyang dating kasintahan. Alam ng buong mundo na pinakasalan niya ako. Dahil tumakas ang kanyang dating kasintahan noong araw ng kasal. Kaya nagsuot ako ng hindi ka siya nasuit at pinakasalan ang babaeng hindi man lang maalala ang pangalan ko. Sinabi ng mga kaibigan at pamilya na kaawa-awa ako. Isa lang akong kapalit ng dating kasintahan ng aking asawa. Kahit na tinawag ang asawa ko ng kanyang dating kasintahan sa kalagitnaan ng aming honeymoon night. Hindi ako nagreklamo o nagalit. Madalas siyang lumipad sa ibang bansa para bisitahin ang kanyang dating kasintahan at nanatili akong tahimik. Hanggang sa gabing nagdiborsyo ang dating kasintahan ni Sunian An, hindi ko sinasadyang marinig ang lalaki na tanungin siya na may mapupulang mata, bumalik na ako ngayon. Handa ka pa bang pakasalan ako? Sandaling nag-isip si Sunian An at nagpa siya na sumagot ng, alam kong dapat ko nang ibalik ang posisyon ng asawa ni Sunian An. Kinabukasan, iniabot ko sa kanya ang papeles ng diborsyo. Hindi man lang niya ito tiningnan. Nag-sign siya habang nakikipag-usap sa kanyang dating kasintahan at hindi ako pinakinggan. Nagmadali siyang umalis. Tinitigan ko ang likod ng babae at biglang may lumitaw na bahid ng panunuya sa aking puso. Gusto kong malaman kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Mayroon pa akong mahigit 2 linggo bago makuha ang sertipiko ng diborsyo, kaya sinamantala ko ang panahong ito para ayusin ang aking mga gamit. Nagpaalam ako sa aking mga kaibigan. Ngunit biglang dumating si Sunian An para sunduin ako pauwi. Sa daan pauwi. Sa wakas naalala niya ang isang bagay at nagsalita, Chenzu, ano yung dokumento na pinapirmahan mo sa akin kalahating buwan ang nakalipas? Pagkatapos ng napakatagal na panahon, naalala mo lang na magtanong. Tama nga naman, abala siya sa pag-ikot kay Song Jinlian sa panahong ito. Paano niya mapapansin ang mga maliliit na bagay na ito? Hinila ko ang labi ko at akmang magsasalita. Muling tumunog ang telepono ni Sunian An. Nyan An, sobra na akong nainom. Sobrang sakit ng ulo ko. Pwede mo ba akong sunduin? Sa pakikinig sa bahagyang nagtatampo na tono sa kabilang linya, bahagyang pumutla ang mga daliri ni Sunian An na nakalagay sa manibela. Bigla ring dumilim ang kanyang ekspresyon. Song Jinlian, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Kasal na ako. Sandaling natahimik ang kabilang linya bago sinabi, kaya ano naman kung kasal ka? Ako naman dapat ang ikakasal sa kasal na yon. Ang walang pakialam na tono na ito ang nagpagalit kay Sunian An. Sa 3 taon ng aming kasal, nakita ko lamang ang kanyang malamig at mapagpigil na pag-ugali. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nawalan ng kontrol. Bigla niyang inapakan ng preno. Pumaskas ang mga gulong sa lupa na nagdulot ng malakas na ingay. Dumating ka ba? Sa kabilang linya, walang nagsalita bigla. Makalipas ang ilang sandali, ang boses sa kabilang linya ay tila naiyak. Paumanhin, hindi na kita guguluhin pa sa hinaharap. Agad na pinatay ang telepono sa kabilang linya. Ngunit hindi pa rin guminhawa ang mukha ni Sunian An. Pagkatapos ng mahabang panahon, tuluyan na siyang sumuko at nagtipa ng ilang salita na tila isang utos. Ipadala mo ang address. Nang makita ang address na ipinadala mula sa kabilang linya, lumingon siya na puno ng paghingi ng tawad. Alam ko ang sasabihin niya, kaya naisipan kong magsalita muna. Kung may kailangan kang gawin, sige na, umalis ka na. Magtataksi na lang ako pauwi. Nang makita ako na binubuksan ang pinto ng kotse at nagbubukas ng payong, bahagyang nakonsensya si Sunian An at mahinang nagsalita. Pagkatapos kong magtrabaho, babalik ako para samahan ka. Tumango ako at tumayo sa ulan, sumasayaw ang palda. Sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan, naging kampiyon siya sa paligsahan ng sayaw sa buong probinsya, naging simbolo na nagpakilos sa buong lugar. Sa gitna ng malakas na ulan, nagpadala ako ng mensahe kay Sunian An. Yung dokumentong tinatanong mo, nasa drawer ng passenger seat mo. Kung gusto mong malaman kung ano yon, buksan mo lang. Hanggang pagkatapos ng kalahating oras. Nakauwi na ako, saka lang sumagot si Sunian An ng isang pangungusap. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Natural na hindi ito makakasama sa atin. Ibig sabihin nito ay hindi siya magbabasa. Tama. Nagmamadali siyang sunduin ngayon si Song Jinlian na lasing, kaya paano siya magkakaroon ng oras para tingnan ito? Kahit na nakalagay ito. Sa lugar na abot kamay niya. Umulan sa buong araw hanggang sa huminto ito sa ikalawang gabi. Nanatili lang ako sa bahay, tahimik na binura ang lahat ng mga post tungkol sa aming buhay may asawa na naipost sa lahat ng platform. Matapos kong linisin ang aking mga social media, lumabas ako at nakita ko agad ang bagong post ni Song Jinlian tungkol sa kanyang mga naisip pagkatapos uminom.
Ito ay mga larawan na kinunan habang nagpapahinga sa isang yacht, bawat anggulo ay napakaganda. Ipinapakita nito ang payat at malambot na bahagi ng isang babae. Alam kong ito si Sun Yan-an at alam kong sinasadya ito ni Song Jinlian. Ngunit sa ngayon, wala na akong pakialam sa mga maliliit na bagay na ito. Pinatay ko ang aking telepono at tumayo para pumasok sa kusina. Naghanda akong personal na gumawa ng salad. Nang matapos ko ang hapunan, biglang dumating si Sun Yan-an. Nang makita ko ang cake na hawak niya, nagulat ako. Hindi ba't hindi ka mahilig sa matatamis? Bakit ka biglang bumili ng cake? Lumapit si Sun Yan-an at nang makita ang aking hapunan, bahagyang sumimangot siya. Kaarawan mo ngayon, nakalimutan mo na ba? Bakit ganyan lang ang kinakain mo? Natigilan ako. Nang ako ay 4 o 5 taong gulang, naghiwalay ang aking mga magulang at iniwan ako sa aking lola. Noong ako ay 15 o 16 na taong gulang, namatay ang aking lola. Wala nang nag-alaga sa akin, kaya hindi na ako nagdiwang ng kaarawan. Ngunit pagkatapos kong pakasalan si Sun Yan-an sa loob ng 3 taon, taon-taon niya itong inaalala, kahit abala ay nagmamadaling umuwi para samahan akong magdiwang ng kaarawan ko, pagka-uwi ko mula sa malalayong lugar. Nag-aalala siya sa kaligtasan ko at sinasadya ring sunduin ako sa airport kapag may bagyo. Alam niyang natatakot ako kaya inaaliw niya ako ng malumanay, akala ko ang mga pag-aalala at pagpapakita na yon ay pagmamahal na. Hanggang sa unang anibersaryo ng kasal, kinansela ni Sun Yan-an ang candlelight dinner na nakatakda na dahil daw may mahalagang gawain sa kumpanya. Sa kalungkutan ko, pinuntahan ako ni Jiang Mo sa bar para maghatid ng pagkain, ngunit hindi ko inaasahang makita si Song Jinlian. Lasing na lasing siya at yakap-yakap ang taong dapat sanay nagtatrabaho sa kumpanya, ayaw siyang bitawan. Nakakunot noo si Sun Yan-an at galit na galit siyang hinila palayo, Song Jinlian, huwag kang magpakatanga. Bitawan mo ako, ano ba tingin mo sa akin? Laruan na itatapon at pupulutin na lang kung kailan mo gusto. Hindi nakikinig si Song Jinlian sa sinasabi niya. Pilit niyang niyakap ulit ang baywang niya gamit ang mga kamay niyang inilayo, paulit-ulit na ginagawa ito. Sa huli, sumuko na rin si Sun Yan-an. Nakatayo lang siya doon, Song Jinlian, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Sa sandaling iyon, nahulog ang bag sa kamay ko. Maraming eksena ang sumagi sa isip ko, ang mga kamay na mahigpit na magkahawak sa gitna ng maraming tao. Ang payong na malinaw sa gitna ng malakas na ulan, ang bawat eksena ay patunay ng pagmamahal ni Sun Yan-an kay Song Jinlian. Nasaksihan ko mismo ang mga sandaling iyon, kaya hindi ko maitatanggi ang katotohanan ito, kahit 3 taon na kaming kasal. Kahit asawa na niya ako, kahit nagkaroon ako ng kaunting pagmamahal niya, hindi ko pa rin maitatanggi, sa totoo lang. Ang kaunting kabutihan ni Sun Yan-an sa akin, ay ninakaw ko lamang mula kay Song Jinlian na pansamantalang wala. Nasisiyahan ako sa kaunting tamis na yon, nag-akalang nakuha ko na ang lahat, ngunit sa totoo lang. Hindi ko siya naging akin kahit 1 segundo. Kaya habang tinitingnan ko ang 24 na numero sa cake, wala akong nararamdaman. Tumango lamang ako ng magalang at sinabing salamat. Sinindihan ni Sun Yan-an ang kandila at bahagyang ngumiti. Chen Zhu, mag-asawa tayo, huwag kang magpasalamat na parang hindi tayo magkakilala. Humiling ka. Tumango ako at tatayo na sana nang tumunog ang cellphone ni Sun Yan-an. Nang makita ko ang bahagyang panginginig ng mga mata niya. Nahulaan ko na kung sino ang tumatawag kaya umupo ako ulit. At gaya nga ng inaasahan ko, pagkatapos ng 1 minuto, binaba niya ang telepono. Umalis din si Sun Yan-an. Habang pinapakinggan ko ang papalayo na tunog ng makina sa labas, napangiti ako ng mapait. Nakapatay ang ilaw sa kwarto, ang sumasayaw na apoy ng kandila ang nagpapakita ng malungkot kong anino sa dingding. Ipinagdikit ko ang 2 kong kamay at humiling para sa aking ika-negatibo 24 na kaarawan. Sa bagong taon, hindi ko na magugustuhan si Sun Yan-an. Nagkita ulit kami pagkatapos ng 3 araw sa ika-negatibo 21 na reunion ng klase. Napapaligiran siya ng maraming tao sa gitna. Nakita niya ako at agad na lumapit sa akin at umupo. Nang makita ang 2 taong magkatabi, ang kapaligiran sa loob ng silid ay naging bahagyang kakaiba. Alam kong ito ay dahil sa akin, pagkatapos ng lahat, sa paningin ng mga kaklase ko sa kolehiyo, ang pagpapakasal ko kay Sun Yan-an ay para lamang makaiwas sa ilang taon ng paghihirap. Kaya naman hindi nila ako iginagalang, ngunit hindi ko pinapansin ang mga malisyosong haka-hakang ito. Tahimik na nakaupo ng walang imik. Ang nahuling presidente ng klase ay may dalang malaking kahon at binati ang lahat. Ang pagtitipon natin ngayon ay una, upang magbalik tanaw sa ating pagkakaibigan, at pangalawa, ang pagsulat ng liham sa sarili 5 taon mula ngayon. Ay dumating na sa takdang panahon. Maganda na tingnan natin ito ng sama-sama ngayon. Sa isang iglap, nagkagulo ang lahat, patuloy na nag-iingay. Kung gayon, mayroon tayong kawili-wiling aktibidad mamaya, tama. Paano kung ang bawat isa ay random na kumuha ng isang liham at basahin ito? Maganda iyan, kung gayon ako ang unang kukuha ng isang liham.
Ang pinakaaktibong lalaki sa klase ay sumiksik sa gitna ng mga tao at unang kumuha ng isang liham. Hinimok siya ng ilang tao sa paligid na walang alam, na agad niya itong buksan. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at binuksan ang liham. Ako sa 5 taon mula ngayon. Kumusta ka? Sa sandaling ito, sinusulatan kita ng liham na ito sa ilalim ng sikat ng araw. Bagamat hindi ko alam kung anong eksena at anong pakiramdam ang mararamdaman mo kapag nakita mo ang liham na ito. Ngunit gusto kong iparating sa iyo ang nararamdaman ko sa sandaling ito. Matapos marinig ang unang talata, tumahimik ang buong silid at ibinaling ang kanilang tingin sa akin. Kahit si Sun Yan'an, na naglalaro noon sa kanyang telepono, ay tumingala. At tumingin sa taong katabi niya na may gulat sa kanyang mukha. Ang mukha ko, na palaging walang emosyon, ay nakaramdam ng sakit sa puso nang maisip ko ang nilalaman. Isang tunog ng pagdurusa. Sumulyap sa akin ang lalaki at masayang nagpatuloy sa pagbabasa. Ngayong taon, 19 taong gulang ako at papasok pa lamang sa 2nd taon sa kolehiyo. Nagkagusto ako kay Sun Yan'an, ngunit hindi niya alam ito. Ngunit sa totoo lang, kahit na malaman niya, walang epekto dahil mayroon siyang taong gusto. Ang mga lihim kong pagmamahal ay nakatakdang walang kahihinatnan. Maaari mong itanong sa akin kung nakatakda itong maging walang kahihinatnan. Bakit hindi ka sumuko? Ang gusto kong sabihin sa iyo ay ang gusto ko ay ang kanyang walang takot na kagandahan sa sigawan ng libo-libong tao, ang kanyang pagmamalasakit sa pagpulot ko ng libro sa lupa sa mahinang hangin, ang kanyang pagiging magalang at tapat kahit na tinatanggihan niya ang pagtatapat ng ibang tao. Tuwing linggo sa klase, palihim akong tumitingin sa kanya, sumasakit ang aking leg. Nang marinig ko na nasugatan siya dahil sa pagsayaw, lumusot ako sa bagyo at palihim na naglagay ng gamot sa kanyang drawer. Ako ang taong sumulat ng buong pahina ng kanyang pangalan sa aking talaarawan. Marahil sa buong buhay niya, hindi niya ako maaalala, ngunit ayos lang Dahil ang lihim na pagmamahal ay isang magulong digmaan ng isang tao. Matapos basahin ang liham na ito, natahimik ang lahat. Biglang nanigas si Sun Yan'an. Bigla niyang naalala ang kasal na iyon noong taong iyon. Ang kasal na hindi niya kayang balikan, naalala niya sa gitna ng pare-parehong mga tingin, walang pag-aalinlangang tumayo. Matatag na naglakad papalapit sa kanya, hanggang sa sandaling ito, saka lamang niya tuluyang nalaman. Kung bakit ko siya pinakasalan, hindi ito dahil sa paghangad ng kapangyarihan at kayamanan gaya ng sinasabi ng iba, kundi dahil matagal ko na siyang lihim na minamahal. Sa isang iglap, ang kanyang puso na matagal ng tahimik ay bumilis ang tibok ng kung anong dahilan. Bigla niyang gustong malaman ang mga iyon. Ang mga tanong na matagal nang nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso, gustong-gusto niyang malaman. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumawag si Song Jinlian. Yan'an, nasa ibaba ako ng clubhouse. Hinarang ako ng ilang nangungutang. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, nagbago na ang ekspresyon ni Song Jinlian. Mabilis siyang tumayo at bumaba, isang grupo ng mga taong sumunod sa kanya ay agad na pinrotektahan si Song Jinlian sa likod nila. Mabilis akong bumaba at nakita ko ang tagpong ito. Natigilan ako. Hindi ko sinasadyang tumingala kay Song Jin'an, ngunit nakita ko lamang siyang inaalalayan si Song Jinlian paalis. Ito ang pag-aalala na hindi ko kailanman naranasan. Ibinaba ko ang aking mga mata upang itago ang emosyon sa aking mga mata at sarkastikong ngumiti. Pagkatapos ay tahimik akong bumalik sa bahay ng mag-isa. Hanggang madaling araw, saka lamang bumalik si Song Jinlian. Nang makita akong tahimik na nakaupo sa sofa, saka lamang niya naalalang magpaliwanag. Chen Zhao, mga kaklase nating lahat ngayon, ang bagay kay Song Jinlian, hindi ko kayang magbingi-bingihan. Wala akong balak na magpanggap, mahinang umungol, at kinuha ang aking damit pantulog at pumasok sa banyo. Pagkatapos ng kalahating oras, lumabas ako na nagpupunas ng aking buhok, ngunit nakita kong hawak ni Song Jin'an ang aking cellphone. Bahagyang kakaiba ang kanyang ekspresyon. Chen Zhao, bakit ka bibili ng tiket sa eroplano? Natigilan ako. Mabilis akong nag-isip at kinuha ang cellphone. Hindi ako bumili. Siguro ay text message ito tungkol sa discount ticket ng airline. Gusto pa sanang magtanong ni Song Jin'an, ngunit nang makita niya na ayaw kong magsalita ng higit pa, pinigilan niya ang kanyang tanong. Tutal, hindi ko naman siya niloloko, di ba? Kaya ibinaba niya ang cellphone at tumango, handa nang magsipilyo at maghilamos. Pagkatapos kong patuyuin ang aking buhok, lumabas na rin si Song Jin'an mula sa banyo pagkatapos maghilamos. Pusang yakap niya ang aking baywang. Tumayo siya sa kanyang mga daliri ng paa at gustong halikan ako, ngunit inilihis ko ang aking ulo at iniwasan ang medyo mainit na halik. Mahina kong sinabi, hindi maganda ang aking pakiramdam ngayon, gusto kong magpahinga ng maaga. Hindi na ako pinilit ni Song Jin'an. Pagkatapos humitit ng ilaw, maganda ang panahon kinabukasan. Sabay kaming nagmaneho papunta sa hot spring resort. Ang maligamam na tubig ng bukal ay nakapagpagaan sa aking pagod na nerbiyos. Sumandal ako sa dingding. Habang pinapanood ang patuloy na pag-usok ng puting ulap, unti-unti akong nahirapan.
at hindi ko namalayang nakatulog na ako. Marahil ay nasanay na ako sa maingay na paligid, hindi ko narinig ang katok sa labas. Ilang beses akong tinawag ni Song Jin-an ngunit hindi ako tumugon. Dahil sa pag-aalala, agad siyang pumasok at nang makita niya akong halos wala sa sarili, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dali-dali siyang lumusong sa hot spring at inalalayan ako. Malabo kong iminulat ang aking mga mata, balot ng singaw at magkadikit ang aming balat. Ang una niyang reaksyon ay ibaba ako at buksan ang bintana para magkaroon ng bentilasyon. Tumayo ako at pumasok sa dressing room. Paglabas ko pagkatapos magbihis, nawalan ako ng lakas at naupo sa tabi. Tumigil si Song Jin-an saglit, hindi ako pinansin at tumalikod at umalis. Bahagya akong naguluhan. Hanggang sa sandaling iyon ko lang napagtanto kung gaano katawa-tawa ang ideyang sumagi sa isip ko nang tumayo ako sa araw ng kasal. Walang sinuman ang makakahigit sa nauna, anuman ang puso. Ang pag-ibig ay pag-ibig, ang hindi pag-ibig ay hindi pag-ibig. Sa simula pa lang, mali na ang taya ko. Kaya ngayon, sa harap ng ganitong ganap na pagkatalo, tanggap ko na rin. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, mag-isa akong naiwan sa huli. Tumingin ako sa nakakasilaw na ilaw sa itaas ng aking ulo at tumawa ng walang imik. Nakatanggap ako ng tawag mula sa staff, sinasabing, naayos na ang visa. Kinuha ko ang lahat ng aking mga dokumento at nagsimulang mag-impake. Ang kalendaryo sa mesa ay pinupunitan ng isang pahina araw-araw at malapit na itong maubos. Malapit nang matapos ang taong ito. Malapit na rin akong umalis sa lungsod na ito kung saan ako nakatira ng mahigit 20 taon. Sa loob ng isang linggong ito, minsan man lang ay hindi bumalik si Song Jin-an. Sa halip, araw-araw ay nagpapadala si Song Jinlian ng maraming mensahe ng panunukso. Sa ikapitong araw bago, nagpadala siya ng isang video kung saan nakahiga si Song Jin-an sa sofa. Hinihimas ang kanyang balikat, magiliw at malambing ang kanyang mga kilos. Habang pinapanood ko, itinapon ko sa basurahan ang lahat ng bagay na binili ko para sa kanya sa mga nakaraang taon. Sa ikalimang araw bago, nagpadala siya ng ilang larawan kung saan nagpadala si Song Jin-an ng ilang mamahaling relo at personal na isinuot ang mga ito sa kanyang kamay. Agad kong binasag ang aming larawan sa kasal at itinapon ito sa apoy. Sa ikatlong araw bago, ito ay isang recording kung saan natutulog si Song Jin-an habang binabanggit ang kanyang pangalan, taos puso at masidhi ang kanyang tono. Ipinadala ko ang lahat ng regalong ibinigay niya sa akin pagkatapos ng kasal sa isang charity organization. Ang mansyon na ito na itinuring kong tahanan. Unti-unti ko itong nakontrol at ang aking kaunting bagahe ay unti-unting natapos na isaayos. Ang kasambahay sa bahay, nang makita ang tagpong ito ng pag-alis, ay nag-alala at ilang beses na nagtanong kung ano ang nangyari. Ngumiti ako at sinabi sa magaan na tono, nagdiborsyo lang po kami, ma'am. Pumayag ba siya? Hindi ko alam pero sa tingin ko. Sa sandaling ito, si Sunian-an, kung nakita niya ang kasulatan ng diborsyo, ay tiyak na magiging masaya. Dahil ang kanyang isip at puso ay puno ni Song Jin-an. Ikalawang araw bago ang pag-alis. Nagpadala na naman ng mensahe si Song Jin-an. Sa pagkakataong ito, hindi kay Sunian-an nakatutok ang kamera, kundi sa kanyang mga magulang. Habang pinagmamasdan ang tatlong tao sa litrato, nakapalibot sa hapagkainan at masayang nagtatawanan. Walang anumang gumalaw sa aking puso. Hindi pa rin ako sumagot sa mensahe, sa halip ay binuksan ko ang phonebook. Binura ko si Song Jin-an, Sunian-an, at lahat ng taong may kaugnayan sa kanila. Nang araw ng pag-alis, bumagsak ang nyebe. Kinuha ko ang mga diary na inayos ko kagabi, at ang mga liham pag-ibig na hindi ko naipadala. At dinala ko ang mga ito sa hardin. Ang kulay kahel na liwanag ng apoy ay nagliwanag sa aking mukha. At tinupok din ang mga alaala ng aking damdamin noong kabataan. Tuminala ako, pinagmamasdan ang nagliliparang nyebe, nagtataka kung gaano pa katagal babagsak ang nyebe. Para matakpan ang mga abong alaala. Sa gitna ng aking pag-isip, biglang bumukas ang saradong pintuan. Bumalik si Sunian-an, na matagal ko nang hindi nakikita, at nagmamadali ang mga hakbang. Sinulyapan niya ang taong nakatayo sa nyebe. Pumasok muna siya sa sala, at nang lumabas siya, huminto siya sa tabi ko. Pinagmamasdan ang mga nagliliyab na mga liham ng pag-ibig, hindi niya maiwasang maalala ang liham sa reunion. Ang puso na matagal nang nagalit ay unti-unting lumambot. Abala ako kamakailan. Pagkatapos ng ilang araw, kapag hindi na ako abala, mag-usap tayong mabuti. Pag-usapan ang tungkol sa ano? Diborsyo. Umiti ako. Tumitingin siya sa akin. Ang kanyang boses ay payapa at walang emosyon. Huwag na nating pag-usapan. Ang bagay na pinakagusto mo eh. Ang totoo, ibinigay ko na sa iyo 1 buwan na ang nakalipas. Bagay? Anong bagay? Magtatanong sana si Sunian-an nang tumunog ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at nakita ang mga mensahe. Bawat isa sa kanyang mga mata ay nagkaroon ng ngiti. Habang pinagmamasdan ang kanyang ekspresyon, itinapon ko ang huling ilang liham ng pag-ibig sa apoy.
Tumayo ako, ang aking malaking katawan ay humarang sa nagbabagang abo sa likod ko. Pagkatapos mag-reply ni Sun Yan-an, natapos na ang pagkasunog ng love letter, nakalimutan na rin niya kung ano ang gusto niyang itanong. Ako mismo ang naghatid sa kanya sa may pintuan, binuksan ko ang pinto ng sasakyan para sa kanya, isang malamig na hangin ang umihip. Tinitigan ako ni Sun Yan-an na manipis ang suot, mahinang sinabi, bumalik ka na, baka ginawin ka. Ngunit nagpumilit akong manatili sa pintuan para ihatid siya. Sa pamamagitan ng bintana ng sasakyan, nakita ni Sun Yan-an na itinaas ko ang aking kamay at kumaway. Mahinang sinabi ang isang bagay, hindi niya narinig ng malinaw, ngunit malamang na tungkol sa daan. Pag-ingat sa kaligtasan at iba pa, sa nakalipas na 3 taon, narinig na niya ito ng hindi mabilang na beses. Kaya hindi niya ito pinansin, pagkatapos umandar ang sasakyan, agad itong nawala sa paningin. Matagal akong tumayo sa niebe ng mag-isa bago bumalik sa silid tulugan, nagsuot ng jacket at bumaba na may bitbit na maleta. Lumakas ang pagbagsak ng niebe, ang bawat butil ay nahuhulog sa aking ulo, sa malayo ay parang puting buhok. Huminto ang taxi sa pintuan ng villa. Bago sumakay, lumingon ako at tiningnan sa huling pagkakataon, at inulit ko muli ang sinabi ko na halos hindi marinig. Paalam, Jingbei, paalam na. Si Sun Yan-an ay nagmamaneho ng sasakyan, diretso sa bahay ni Song Jinlian. Kagabi ay nagrereklamo siya na gusto niyang makita ang mga litrato noong bata pa siya, kaya espesyal siyang bumalik. Pagkaahon, habang bitbit ang mabigat na bag, naglakad siya papunta sa elevator. Nakasalubong niya ang isang hindi kilalang babae, mula sa taong ito, naamoy niya ang isang pamilyar at mahinang pabango. Ito ang paboritong pabango ni Song Jinlian, bagong labas lang ba ang taong ito mula sa kanyang bahay. Kaibigan ba niya? Nagkaroon ng kaunting pagdududa sa puso ni Sun Yan-an, ngunit agad na bumaba ang elevator, hindi na siya nag-isip ng marami. Pinindot ang 7 palapag, pagkakita sa kanya, nagpakita ng napakagandang ngiti ang mukha ni Song Jinlian. Habang tinitingnan ang album ng mga larawan, ginugunita nila ang nakaraan. Sa pagbanggit sa mga bagay noong bata pa, agad na kinalimutan ni Sun Yan-an ang iba pang mga bagay. Nang dumating ang pamilya ni Song sa bahay ni Song Jinlian sa tanghali, Yan-an, sa mga nagdaang taon. Kami ng iyong tiyahin ay abala sa trabaho, kung hindi mo inalagaan si Jinwei, hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Lumapit si Song Jinlian kay Sun Yan-an, akmang hahawakan ang kamay. Hinila siya pabalik ng ina ni Song. Ngayon ay malaki na kayo, may pamilya ka na rin. Hindi pa rin maintindihan ni Jinwei, lagi kanyang ginugulo, huwag kang magalit. Pagagalitan namin siya ng mabuti, para hindi na kita abalahin sa hinaharap. Agad na nanlamig ang kapaligiran sa sala, naintindihan ni Sun Yan-an ang ipinahihiwatig. Sandaling nagkagulo ang kanyang paghinga, ngunit agad din itong bumalik sa normal. Ang ngiting nakakabit sa kanyang labi ay nawala rin. Tanging pagpipigil at paggalang na lang ang natira. Ang ekspresyon ni Song Jinlian ay nagbago rin, ngunit nagkunwari siyang hindi naintindihan ang sinasabi ng kanyang ina. Nakatingin kay Sun Yan-an nang nakangiti, sinusubukang baguhin ang usapan. Sige na. Magkasama kaming lumaki ni Yan-an, kaya walang problema. Nangako pa nga siyang ihatid ako pauwi. Hindi ba, Sun Yan-an? Itinaas ni Sun Yan-an ang kanyang ulo para sumagot, ngunit nang makita niya ang malalim na tingin ng dalawang matanda. Ang mga salitang dapat sanay lumabas sa kanyang bibig ay nagbago ng kahulugan. Napag-usapan niya, pero sinabi ng sekretarya ko kanina na may kaunting problema sa kumpanya. Dahil nandito na sina tito at tita. Hindi na ako manggugulo. Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi na siya nagtagal pa at tumalikod. Para lumabas ng sala. Hindi pa siya nakakalayo nang tawagin siya ng ina ni Song at iniabot sa kanya ang album ng mga litrato. Yan-an, noon, nagkamali si Jinlian sa'yo. Pero noong mga panahong iyon, bata pa siya at hindi pa niya alam ang halaga ng isang tunay na lalaki. Huwag mo na yung isipin. Tinitignan ang matandang lumaki kasama siya mula pagkabata na may mukhang puno ng panghihinayang. Mahinang umiling si Sun Yan-an. Tita, nakaraan na yon at napatawad ko na. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magtatanim ng galit kay Jinlian. Bumuntong hininga ang ina ni Song at tumingin sa kanya na may paghihinayang sa kanyang mga mata. Wala talagang swerte si Jinlian. Wala rin talagang nakatadhana para maging mag-asawa kayo. Sabi ng mama mo, mabait at maalalahanin din ang lalaking pinakasalan mo. At maganda rin ang relasyon niyo. Dapat mo siyang pahalagahan. Siya ang dapat mong tratuhin ng buong puso. Siya ang taong makakasama mo hanggang sa pagtanda. Alam ni Sun Yan-an na mabuti ang intensyon ng ina ni Song. Alam niya rin na ang kwento nila ni Song Jinlian ay natapos na noong kasal na nagpasyahan niyang pakasalan ng iba. Sa loob ng 3 taong iyon, sinusubukan niyang kalimutan ang nakaraan. At magsimula ng panibagong buhay kasama ko. Pero paano mo makakalimutan ang taong minahal mo sa loob ng 18 taon? Kaya nang bumalik si Song Jinlian sa bansa, at paulit-ulit siyang kinulit, lumambot din ang kanyang puso.
Kahit hindi sila pwedeng maging magkasintahan, nanatili pa rin naman ang pagkakaibigan nila. Sa paniniwalang ito, hinayaan niya ang sarili na pumunta sa piling nito ng paulit-ulit. Sa totoo lang, tuwing umiiyak si Song Jinmian at sinasabing mahal pa rin siya, naantig ang kanyang puso. Pero ang mga sandaling iyon, ay parang mga alon na nilikha ng hangin sa lawa, agad din itong nawawala. Lagi niyang naaalala sa mga sandaling malapit na siyang mahulog, na ako ang kanyang asawa. Paulit-ulit, para siyang naliligaw sa isang labirinth. At hindi makahanap ng daan palabas hanggang sa marinig niya ang mga salitang ito, para siyang nagising. Dahan-dahan siyang nagising at naalala ang tunog ng pagpapaalam niya sa kanya sa gitna ng nyebe. Nakaramdam ng init si Sun Yan'an at yumuko ng malalim kay Ginang Song, taos puso ang kanyang tinig. Salamat po sa pagsabi sa akin ng mga ito. Naiintindihan ko. Pagkaalis niya sa kanilang bahay, umuwi si Sun Yan'an sa lumang bahay. Tinawag siya ng kanyang ina sa silid at bihira itong maging seryoso. Noong kakasal ka pa lang, pakiramdam ko na hindi kayo bagay ni Chen Zhu dahil sa estado niya sa buhay, kaya nagkaroon ako ng ilang opinyon sa kanya. Ngunit sa nakalipas na 3 taon, nakita ko kung paano kanya inaalagaan at inaayos ang bahay ng maayos. Inaalagaan din niya kami ng mabuti, kaya unti-unti kong kinalimutan ang mga alalahanin ko. Hindi ka na rin bumabata. Hindi ko na gustong sabihin pa ang ibang bagay. Hayaan na ang nakaraan. Huwag mo nang ungkatin pa. Maganda ang iyong paningin. Nakapili ka ng mabuting asawa. Dapat ka nang magpakatatag. Magpakabuti ka na sa iyong buhay. Ang kasal ay hindi katulad ng pag-ibig. Ito ay parang sinigang na niluluto ng dahan-dahan. Kailangan ang pagiging matyaga. Wala kayong masyadong basihan ng pagmamahala ni Chen Zhu bago kayo ikasal. Napakabata pa ninyo, kaya kailangan niyong sabihin agad ang maraming bagay upang hindi ito maipon sa inyong mga puso at magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Naiintindihan mo ba? Hindi inaasahan ni Sun Yan'an na ang kanyang ina, na hindi madalas magsalita, ay magsasabi sa kanya ng mga bagay na ito tungkol sa buhay, ngunit alam niya na tama ang sinasabi ng kanyang ina. Yumuko siya ng may paggalang. Tama po kayo. Alam ko na ang gagawin ko. Tumango si Ginang Su ng may kasiyahan at pagkatapos ay kumuha ng isang kahon at iniabot ito. Ito ang jade pendant na ibinigay sa akin ng iyong lola noong ako'y ikinasal. Ibigay mo ito kay Chen Zhao. Sa makalawa ang kaarawan ng iyong ama. Tandaan mong isama siya. Kumain tayong pamilya. Matapos ang pagkansela ng kasal, nag-iba ang mga mukha ng mga kaibigan at pamilya at agad na umalis. Nag-isa siyang nakatayo sa gitna ng entablado, nawala ng pag-asa at kinuha ang mikropono. Ibinuhos niya ang lahat ng emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang eksaktong sinabi niya. Hanggang sa tumayo ako at itinulak ng kanyang mga sabik na kapatid na babae sa likod ng entablado at bumalik sa aking paningin. Doon lamang siya natauhan. Tumugtog ang marcha nuptial at nagpalit ako ng medyo maluwag na suite. Hakbang-hakbang akong naglakad patungo sa kanyang tabi at sabay kaming tumanggap ng libu-libong mata na nanonood na walang takot o pag-aatubili. Marahil ay nahawa sa aking determinasyon. Ang puso ni Sun Yan'an, na tila patay na, ay nagkaroon muli ng lakas ng loob upang sumugal, kahit na hindi pa niya alam ang pangalan ng kanyang groom. Ngunit buo na ang kanyang pasya, nagugulin ang kanyang natitirang buhay sa pag-aalaga sa taong nagbigay sa kanya ng singsing at hindi magkulang. Ang kamay na iyon na inabot ko sa kanya sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Inilagay ni Sun Yan'an ang kahon na naglalaman ng jade pendant sa drawer ng upuan sa harapan. Bago isara ang drawer, nakita niya ang dokumento. Nag-isip siyang mabuti kung kailan ito inilagay doon. Ngunit kahit anong isip niya, wala siyang maalala. Akmang kukunin niya ito para tingnan nang makatanggap siya ng tawag mula kay Song Jinlian. Yan'an, pumanaw na ang mga magulang ko. Sabi ng kaibigan ko, lumabas tayo para magpakalasing. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Gusto mo bang sumama? Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Sun Yan'an at tumanggi. Biglang nalungkot ang tono ni Song Jinlian. Nag-aalangan siyang magsalita nang bigla siyang nagdahilan na mayroon siyang meeting at binaba ang telepono. Isinara niya ang drawer at nagmaneho pauwi. Ang dating masiglang villa ay tahimik ngayon. Palihim na naglibot si Sun Yan'an at napansin na maraming bagay ang nawawala sa sala. Ang kanyang hair clip na naiwan sa mesa ilang buwan na ang nakalipas. Ang baso sa mesa, ang carpet sa sofa, lahat ng maliliit at walang kabuluhang bagay na binili ko. Noon, hindi niya ito mapapansin, ngunit sa hindi malamang dahilan, sa pagkakataong ito, mabilis niyang napansin na may mali. Tinawag niya ang katiwala para magtanong, bakit maraming bagay ang nawawala sa bahay. Itinapon na po lahat ng senor. Magalang na sumagot ang matandang katiwala, pagkatapos ay tumingala at tiningnan ang kanyang mukha, nag-aalangan siyang magsalita. Miss, aalis na po ba talaga kayo at ang senor? Anak, sa ganitong kalamigan. Alam ko na nasa bahay ka. Gaano nakatagal kang hindi nagpapakasaya kasama ang iyong mga kaibigan? Tara na, mag-inom tayo.
Magkahawak kamay na pumasok ang ilang matalik na kaibigan, hinila si Sun Yan-an, at walang sabi-sabing umalis. Ang usapan tungkol sa kasal na hindi pa nasasabi ay nalunod sa ingay ng mga tao, kahit na tungkol sa pag-inom. Ngunit dahil nag-aalala ang ilang kaibigan sa kalagayan ni Sun Yan-an, tubig lamang ang kanilang iniaalok. Tiningnan niya ang ilang naglalaro. Uminom siya ng 2 lagok, kinuha ang kanyang cellphone, at hinanap ang kanyang numero upang magsulat ng isang mensahe. Nag-charge ka ba ngayon? Saan ka pumunta? Anong oras ka uwi? Ipadala mo sa akin ang address. Susunduin kita mamaya. Madulas ang daan dahil sa niebe, mag-ingat ka sa paglalakad, huwag kang madulas. Hindi pa niya napipindot ang send button nang magbago ang mukha ng isang kaibigan na katatawag lang sa telepono. Hinila niya si Sun Yan-an, tinabig ang ilan sa mesa, at nagmamadali siyang nagsalita. Tara na, magpalit tayo ng lugar, may magandang panoorin. Nalito ang lahat sa kanyang mga sinabi na walang kaugnayan. Ngunit nang marinig nilang may magandang panoorin, nasabik ang lahat at nagsiksikan sa sasakyan. Sa daan, tinatanong ng lahat kung saan sila pupunta. Pero ni isang salita ay wala siyang sinabi, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Sun Yan-an, ang destinasyon ay isang bar na hindi pa nila napupuntahan. Bago bumaba ng sasakyan, itinulak ng babaeng ito si Sun Yan-an sa pinakaunahan, at pagkatapos ay nagsabi ng mga kakaibang bagay. Ate Ann, may mga bagay akong naririnig na matagal na, talagang nasakal na ako bago ko naisip na sabihin sa'yo. Maya-maya, kung may makita kang anuman, huwag mo akong sisihin, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Ang lahat ay magkakapatid na lumaki ng sama-sama, nang marinig nilang nagsasalita siya sa isang seryosong tono, ang ngiti sa mukha ni Sun Yan-an ay unti-unting nawala. Tinitignan niya ang pintuan na malapit na, huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang kamay, sa sandaling mabuksan ang pinto. Ang eksena sa loob ng bar ay walang pagtatago na naipakita sa harap ng mga tao. Sa makulay at maingay na bulwagan, ang lahat ay nakalubog sa nakabibinging musika, ang puting spotlight ay tumama. Ang magkasintahan na naghahalikan sa gitna ng entablado ay maliwanag na nailawan, bagaman may distansya, nakita pa rin ni Sun Yan-an si Song Jinlian sa isang sulyap. Niyayakap niya ang isang masigla at mapangahas na magandang babae. Ang mukha ng babae ay namumula sa hindi normal na pamumula. Ang kanyang mga kamay ay walang pigil na humahaplos sa likod ng babae. Mukhang ibang-iba sa karaniwang mayamang binata na si Jiao Zishi, sa isang iglap ang 7 o 8 taong nakatayo sa pintuan ay natahimik. Kasabay ng katahimikan ay ang lalong nag-init na hiyawan sa bulwagan, naglaro agad ng ganito kalaki. Magkahalikan na sila ng kalahating oras, hindi ba sila naubusan ng hininga? Maganda ang relasyon ng mga magkasintahan, bakit kailangang maghiwalay ng basta-basta? Naiinggit ka ba? Huwag mong sabihin. Ang kasintahan ni Jin Mian ay nakarelasyon na ng kalahating taon, hindi pa rin ba siya nagsasawa? Sa palagay ninyo, gaano kaya ito katagal? Huwag mong hulaan ang iniisip ni Jin Mian, naglalaro lamang siya. Tignan mo si Sun Yan-an, 3 taon na siyang naglalaro, ngayon kapag dumating ang ugali niya, hindi ba't sila ay nag-aaway na parang mga aso at nasasaktan? Nang marinig ang mga salitang walang pigil na sinabi ng mga kaibigan ni Song Jinlian, ang galit ng ilang babae ay biglang sumiklab, hindi nila matanggap ang pang-insulto. Siksikan sa mga tao, sumugod sila sa loob, ang isa ay pinatay ang musika, ang isa ay binuksan ang ilaw, ang iba ay direktang umakyat sa entablado. Pinalibutan nila ang 2 taong mahirap maghiwalay sa paghalik, ang biglaang pagbabago na ito ay sumira sa masiglang kapaligiran, nang matauhan si Song Jinlian. Nang makita ang ilang taong biglang sumulpot, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit, luminalinga siya, at hindi nakita si Sun Yan-an pagkatapos. Bahagya siyang nakahinga, nakatingin sa mga taong masama ang intensyon. Paano ninyo nalaman ang lugar na ito? Hindi ko kayo inimbitahan, bakit kayo pumunta? Ang ilan ay galit na galit. Nang marinig ito, nakipagtalo agad sila sa kanya, isa lamang itong bar, kung makapunta ka, hindi kami maaaring pumunta. Kailangan ka pa bang mag-imbita? Bakit kasama mo ang iyong bagong kasintahan dito upang maglihim, natatakot ka bang makita namin at magsumbong? Ayaw ni Song Jinlian na mapahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan at kasintahan, sa bugso ng isip ay sumagot siya, matatakot ako. Nakikipagrelasyon lamang ako, matatakot pa ba ako na malaman ni Sun Yan-an? Isa siyang may asawa. Hahayaan mo bang panghimasukan niya ang pagiging malaya sa pag-ibig ng dating nobyo niya? Pagkasabi nito, pumalakpak ng malakas ang mga kaibigan niya. Sa nakikita niyang hindi galit kundi natatawa pa ang mga ito, kinabahan si Song. Napagtanto niya na may mali. Mag-6 na buwan na kayo, bakit kailangan pang sumubo habang may kinakain na? Bakit kailangan pa niyang gambalain si Ate Ann? Nang marinig ito, napagtanto rin ng nobya ni Song na may mali. Sumimangot ang mukha niya. Hindi inaasahan ni Song na mangyayari ito ngayon. Alam niyang lalaki ang gulo. Sa pagmamadali, hindi na niya pinag-isipan ang sinasabi niya. Hindi ba't siya ang nagmamakaawang magbalikan kami? Naiirita ako sa kanya. Paano ko siya guguluhin?
Parang linta siyang dumidikit sa akin at hindi ko maalis. 3 taon na akong nagsawa kaya ko nagawang tumakas sa kasal. Walang kinalaman dito ang pag-alis ko sa ibang bansa. Ang gusto ko lang ngayon ay ang nobya ko. Guni-guni mo lang ang lahat ng ito, hindi ba? Sa harap ng matinding pagtatanong ng ilan, ayaw magpahalatang duwag ni Song. Itinaas niya ang kanyang lieg tulad ng isang mayabang na leon. Siyempre, kahit pa dumating si Sun Yan-an mismo, sasabihin ko pa rin ang totoo ng walang pagkukulang. Sa garantyang ito, wala nang nagsalita. Nagkaintindihan ang magkakaibigan at umurong ng ilang hakbang, nagbigay daan. Sa nakikita nilang kilos na may integridad, biglang kumirot ang kanang mata ni Song. Lumingon siya at nakita ang pamilyar na figura na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang balisang puso ay biglang nanlamig. Ang mga nanonood ng eksena sa ibaba ay sumunod rin sa kanya sa paglingon. Ngayon, 3 taon ang nakalipas, muling naging si Sun Yan-an ang sentro ng atensyon ng lahat. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi inaasahang walang anumang ekspresyon. Wala kahit katiting na pagpapakita ng mga emosyon gaya ng galit, pagkadismaya, sakit, o kahihiyan na inaasahan ng iba. Ang meron lamang ay ang kapayapaan at pagkatapos ng maraming pagsubok. Sa gitna ng nagkukumpulan na tao, tinitignan niya ang taong nanlulumo sa entablado. Tinitignan niya ang lalaking minahal niya ng maraming taon. Ngunit hindi niya nakamtan. Tinitignan niya ang lalaking nag-iwan sa kanya ng mag-isa sa araw ng kasal. Bigla siyang naging labis na dayuhan sa sandaling ito. Parang ngayon lang niya siya nakilala, pero 18 taon na niya siyang kilala. Nakinig ako sa lahat ng sinabi mo. Salamat at hindi mo na ako niloko. Sa wakas, sinabi mo sa akin ang totoo, Song Jinyan. Sa gitna ng maraming bulungan, ang boses ni Sun Yan-an ay mahinahon at kalmado, hindi tulad ng isang paghaharap. Parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon ngayon. Sa nakikita ng mga kaibigan niya sa entablado, bigla nilang naalala ang 3 taon. Nang unang lumitaw si Sun Yan-an sa harap nila, parehong-pareho ang kanyang ekspresyon, parehong-pareho ang kanyang tono. Parehong-pareho ang kanyang bilis ng pagsasalita. Ako ay kasalukuyang single. Kung wala kang tutol, maaari akong maging iyong kasintahan, Sun Yan-an, tahimik niyang sinabi sa lahat. Bumaba ang tingin ni Sun Yan-an, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Naalala rin niya ako. Hanggang sa sandaling iyon, naunawaan niya sa wakas ang presyon na dinanas ko noong araw na iyon. Tumayo sa tabi niya, napakaliit na tao para sa kanya. Para sa kanya, nagawa kong umabot sa ganitong kalagayan. 3 taon ang ginugol niya bago nakita ang aking masidhi at nag-aalab na pag-ibig. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sun Yan-an sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Tumalikod siya at walang pag-aalinlangang umalis. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Pagbalik sa kotse, binuksan ni Sun Yan-an ang kanyang cellphone. Ipinadala niya ang mensaheng hindi pa niya naipadala. Sa isang tunog, akala niya ay agad akong nag-reply. Bumaba ang tingin niya. Sa gitna ng puti at berde, kapansin-pansin ang pulang tandang pananong. Tinitigan niya ang pahiwatig sa ibaba na kailangan ang beripikasyon para maging kaibigan. Mabilis siyang kumurap ng ilang beses. Ang nakasulat sa gitna ng screen. Ang litrato sa kaliwa, lahat ay tama. Ako nga talaga yon. Pero bakit ko siya basta na lang iboblock at i-delete? Hindi maintindihan ni Sun Yan-an. Nagpadala pa siya ng ilang mensahe. Nananatili pa rin siyang block. Ang kanyang pusong dating parang patay na tubig ay nagkaroon ng napakaraming alon. Sinabi ni Lizay sa kanya na may nangyari siguro, ngunit pinipigilan ng kanyang damdamin ang kanyang isip. Sinusubukan niyang gumamit ng ibang dahilan para pakalmahin ang sarili. Kaninang umaga, tulad ng dati, hinatid ko siya sa labas. Mukhang normal ang aking mukha at kumaway pa ako sa kanya. Baka na mali lang ng pindot, pilit na kinukumbinsi ni Sun Yan-an ang kanyang sarili. Posibleng nagmamadali lang ako. Ang bilis ng kanyang pagpapatakbo ng kotse ay nagpapakita ng kanyang naguguluhang puso. Lumabag siya sa 10 pulang ilaw. Bago dumilim, nakarating siya sa bahay. Ang bahay ay walang pinagbago mula noong umalis siya. Malamig pa rin. Napakamot ang bahay na hindi katulad ng dati. Nakita niya na nakabukas ang ilaw sa kusina. Akala niya ay nagluluto ako ng sabaw para sa hangover. Direkta siyang pumasok. May sabaw nga na nakasalang, ngunit ang kasambahay lang ang nagbabantay nito. Nang makita siya, agad siyang yumuko para bumati. Nagmamadali siyang sumandok ng sabaw at iniabot sa kanya. Hindi umiinom si Sun Yan-an, ngunit bahagya siyang sumimsim. Mainit ang sabaw, ngunit hindi ito ang lasa na nakasanayan niya. Kumunot ang noo ni Sun Yan-an. Hindi ba't si Chen ang gumawa ng sabaw para sa hangover? Ang malinaw na mga mata ng kasambahay ay biglang lumaki ng husto. Nagmamadali siyang humingi ng tawad. Papaumanhin po, ma'am. Bago umalis si Sir, tinuruan niya ako kung paano magluto ng sabaw, ngunit hindi ko natandaan. Sandali lang po. Sa mga salitang iyon, 4 na salita lang ang narinig ni Sun Yan-an. Bago umalis, ang kanyang pusong kumakabog ay tuluyang nahulog sa malamig na kailaliman. Kailan umalis si Chen? Kaninang umaga pagkaalis nyo? Sala, kwarto, silid aklatan.
banyo, bawat sulok ng bahay. Hinalughog lahat ni Sun Yan'an pero wala pa ring bakas ko. Lumapit ang matandang katiwala nang marinig iyon, tinitigan ang kanyang naguguluhan at nawawalang anyo, sa wakas ay naitanong ang pagdududang matagal nang nakabara sa kanyang puso. Binibini, bakit po kayo pumayag na makipagdiborsyo kay Ginoo? Diborsyo. Nang marinig ang dalawang salitang ito, para bang nagdilim ang paningin ni Sun Yan'an. Hindi niya narinig na binanggit ko ang bagay na ito. Bakit lahat ay sigurado na siya ang gustong makipagdiborsyo? Pilit niyang inaalala sa kanyang isipan ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, sinusubukang maghanap ng kahit anong bakas. Ang kakaibang kilos ni Mona sa coffee shop, ang tiket na hindi niya napagtuunan ng pansin, ang mga sinabi ko kaninang umaga na may ibang kahulugan. Naibigay ko na sa kanya ang gusto niya. Nang maalala ang mga salitang ito na hindi niya naitanong, lalong nagpanik si Sun Yan'an. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na alamin ang aking kinaroroonan habang siya mismo ang nagmaneho para hanapin ako. Una siyang pumunta sa lumang bahay na tinirhan ko bago kami ikasal. Ngunit ang nakita niya lang ay mga nakasarang bintana at pinto. Sinabi sa kanya ng mga kapitbahay na bumalik ako kahapon. Marami akong tinapon para bang aalis ako ng malayo. Sa sumunod na segundo, dumating ang mensahe mula sa sekretarya. Ma'am Su, nalaman ko pong bumili si Ginoo ng tiket papuntang San Francisco kalahating buwan na ang nakakaraan. Ngayong umaga po ang alis niya, dapat po ay nakarating na siya doon. Kaya naman pala hindi ako alis lang kundi nagpa siya pang umalis ng bansa. Nang mapagtanto ito, nakaramdam ng lamig si Sun Yan'an. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla akong nagkaroon ng ideya na makipagdiborsyo. At umalis ng walang babala. Hindi ba't ang maging asawa niya at tumayo sa kanyang tabi ang matagal ko nang inaasam? Matapos utusan ng kanyang sekretarya na magpabook ng tiket papuntang Amerika, bumalik si Sun Yan'an sa kanyang sasakyan. Hindi siya nagmaneho at sumandal na lang sa upuan. Tinitigan ang chat screen na nakablock. Ang kanyang cellphone na nanginginig buong araw at hindi na charge ay nagbabala na lowbat na. Binuksan niya ang drawer para kunin ang charger. Nadaanan ng kanyang tingin ang file folder. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay binuksan niya ang dokumentong ito na nakatago na ng isang buwan. Pagkatapos makita ang salitang kasunduan sa diborsyo, na agad niyang napansin, hindi mapigilang manginig ang kamay ni Sun Yan'an. Ngunit nanatili siyang kalmado. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa huling pahina. Nang makita niya ang kanyang pirma doon, tuluyan siyang natigilan. Bakit lumalabas ang kanyang pirma sa isang kasunduan sa diborsyo? Bakit wala siyang maalala na pumirma siya? Mabilis na nag-isip si Sun Yan'an, sinusubukang ikonekta ang mga detalye na kanyang binaliwala at kinalimutan. Ako ang nagpasa ng kasunduang ito. At ang nag-iisang pagkakataon na hinanap ko siya para pumirma ay isang buwan na ang nakalipas, noong papalubog na ang araw, at sinabi kong bibigyan ko siya ng regalo. Hindi niya ito nabasa, pumirma lang siya at umalis. Iniwan ko ang kasunduang ito sa kanyang sasakyan. At maraming beses ko siyang pinaalalahanan na basahin ito sa loob ng isang buwan. Ang kasunduan ay epektibo na. Pero ni minsan hindi niya ito binuksan. Ang magaan na dose-dose ng pahina ay parang mabigat na hukbo sa kamay ni Sun Yan'an. Hanggang sa sandaling ito, naintindihan niya kung bakit ako alis. Napansin ko ang kanyang nag-aalinlangang damdamin sa relasyon na ito. Akala ko babalik siya kay Song Jinlian at makikipaghiwalay sa akin. Kaya pinili kong umalis ng mas maaga. At ang bagay na ibinigay ko bilang regalo ay ang kasunduan sa diborsyo. Nagpa siya akong palayain siya, natuparin ang matagal na niyang pangarap. Nang lumapag ang eroplano sa San Francisco, hapon doon, nakita ko ang aking guro na matagal ko nang hindi nakikita sa labas ng arrival area. Siksu Nankiao. Noong ika-4 na taon ko sa kolehiyo, umalis ang guro sa Tsinghua University at nagsimulang magnegosyo. Pagkatapos ng 3 taon ng pagsisikap, matagumpay siyang nakatayo sa Silicon Valley. Natanggap ko ang kanyang alok na magtrabaho. Kaya nagpa siya akong pumunta sa ibang bansa. Ang mahusay na babaeng ito, na mahigit 30 taong gulang pa lamang, ay nakihalubilo sa mga estudyante sa paaralan. Ngayon na siya ay nasa lipunan, wala siyang ere. Pumaway siya sa akin nang makita niya ako at sinabing, Chenzo, matagal na tayong hindi nagkita. Itinulak ko ang aking maleta at lumapit sa kanya, nakangiti. Guruksu, matagal na tayong hindi nagkita. Nagbitiw na ako, bakit tinatawag mo pa rin akong guro? Kung hindi ka magagalit, tawagin mo na lang akong ate ng Kiao sa hinaharap. Ang kanyang malumanay at masiglang ugali ay nagparamdam sa akin ng labis na pagiging mainit dahil hindi pa ako sanay sa kapaligiran ng ibang bansa. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Diretso ko siyang tinawag na ate. Tumawa si Sunan Kiao at hinila ako pauwi. Sa daan pauwi, nagkwentuhan kaming dalawa tungkol sa maraming nakaraan, mula sa mga nakakatawang pangyayari sa klase hanggang sa paghihiwalay. Sandali kaming nagkaroon ng maraming damdamin. Chenzu, nagtapos ka ng master's degree 6 na buwan na ang nakalipas. Gusto kitang imbitahan na pumunta sa Amerika. Hindi ka pumayag noon. Bakit bigla kang nagbago ng isip?
Sandali akong natigilan at agad na bumalik sa dati. Nag-isip ako ng ilang segundo at nagmadaling magsalita. Noong panahong iyon, hindi pa ako sigurado kung ano ang gusto kong gawin sa hinaharap. At dahil sa mga kadahilanang pampamilya, hindi ko gustong pumunta sa ibang bansa, kaya hindi ako pumayag sa'yo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Dahil hindi ko alam kung ano ang nasa unahan, subukan ko munang sumugod. Siksunan Kiyaw ay dumaan na rin dito. Alam niyang ang mga kabataan na kakalabas pa lamang sa lipunan ay nalilito sa simula, kaya naiintindihan niya ang aking nararamdaman sa sandaling ito. Kaya nagpa siyang lumabas at makita ang mundo. Ilang taon ka pa lang, normal lang ang malito, basta lakasan mo lang ang loob na humakbang. Naniniwala akong tiyak na mahahanap mo ang layunin mo sa buhay na halimbawa ni Siksunan Kiyaw, parang nakakain ako ng pampakalma. Gumaan ang pakiramdam ko. Pagkaparada ng kotse, inihatid ako ni Siksunan Kiyaw sa apartment niya. Pamantayang layout ng 2 silid tulugan at isang sala, nakaharap sa timog na may sapat na sikat ng araw, may supermarket sa ibaba. Habang pinagmamasdan ko ang malinis na silid, naramdaman kong nawala ang karamihan sa aking pagod. Hinila ako ni Siksunan Kiyaw at iginaya sa paligid. Pagkatapos ay sinabi sa akin ang ilang mga detalye, at pagkatapos ay hinila ako upang kumain. Pagkatapos kumain, pumunta ang dalawa sa supermarket at bumili ng ilang pangunahing gamit sa bahay. Pagkatapos ihatid sa bahay, hindi na ako ginambala ni Siksunan Kiyaw. Pagkatapos iwanan ang kanyang address, umalis na siya. Naligo ako at humiga sa kama. Habang pinapanood ang papalubog na langit sa labas ng bintana, bigla akong nakaramdam ng kawalan ng katotohanan. Kahapon sa ganitong oras, nasa villa pa ako sa Jingbei, nakasuot ng damit pambahay at pinapanood ang malakas na nyebe sa labas ng bintana. Ngayon, nakalipad na ako. Sa isa pang lungsod sa kabilang panig ng karagatan, nagsisimula ng nag-iisang pamumuhay. Tahimik sa silid. Hindi ako nag-isip at nakatulog agad. Nagkaroon ako ng panaginip. Sa panaginip ko, nakaupo ako sa kasal ni Sun Yan'an, at sa pagkakataong ito, hindi tumakas si Song Jinlian at pinakasalan siya. Nasaksihan ko mismo ang kanilang pagpapalitan ng singsing at panata ng habang buhay. Nasa permanenteng paningin ako ng mga pagpapala ng libu-libong tao. Bumalik ako sa tahimik at payapang campus at nag-aral ng husto sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng graduation, lumipad ako sa Estados Unidos upang simulan ang isang bagong buhay. Hindi na ako bumalik, at sa maikling buhay na ito, ang tanging pagtatagpo namin ni Sun Yan'an ay ang 4 na taon bilang mga kaklase. Pagkatapos nito, magkahiwalay na daan. Palagi akong nasa aklat na yon. Hindi niya matandaan ang pangalan ng estrangherong kaklase. Dahil sa napakatotoo ng mga eksena sa panaginip paggising ko kinabukasan. Medyo nalilito pa rin ako at hindi ko masyadong makilala ang realidad at panaginip. Matagal akong nakaupo sa sofa ng mag-isa. Hanggang sa isang tawag mula kay Siksunan Kiyaw noong tanghali ang lubos na gumising sa akin. Gising na ba si Chenzu? Nasa ibaba ako ng bahay mo, sabay tayong mananghalian. Natagpuan ko ang kotse ni Siksunan Kiyaw sa parking lot. Binuksan ko ang pinto ng passenger seat. Nakita ko ang isang figura sa likod. Dahil sa paggalang, hindi ko na tiningnan ng mabuti, iniisip na magpapakilala si Siksunan Kiyaw. Pagkaupo ko at ikabit ang seatbelt, walang nagsalita sa tabi ko, ngunit isang pamilyar na boses ang nagmula sa likod. Maayos ba ang iyong pahinga, Chenzu? Nang marinig ko ang pamilyar na boses na ito, bigla akong napatingala. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Sun Yan'an. Mukhang pagod na siya pagkatapos ng isang araw na hindi nagkita. Tila matagal na siyang hindi nakapagpahinga. Ngunit ang mga mata na nakatingin sa akin ay malinaw at determinado. Sa sandaling iyon, maraming salita ang umakyat sa aking lalamunan, ngunit hindi ko alam kung ano ang itatanong. Sa huli, nanahimik na lang ako. Katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Pagkalipas ng 1 minuto, napansin ni Siksunan Kiyaw na may kakaiba sa atmosfera. Lumingon si Siksunan Kiyaw sa akin at nagpaliwanag, Chenzu, siya ang kaklase mo. Sun Yan'an, hindi mo ba siya nakikilala? Kararating lang niya sa airport, tinawagan ko agad dahil gusto niyang tumanggi. Akala ko magkaklase kayo, kaya nag-aya ako ng kainan. Siguro hindi ka naman tututol, di ba? Tutol ako. Ngunit sa harap ni Siksunan Kiyaw, na walang alam tungkol sa kanila, kailangan kong manatiling kalmado. Kaya't nagpanggap akong walang nangyari at nagpakawala ng isang ngiti bilang tugon, Nan Kiyaw, ikaw ang bahala sa plano. Hindi pa lang ako nakaka-adjust sa jet lag kaya medyo nahihilo ako. Nakangiting tumango si Siksunan Kiyaw, dahan-dahanin mo lang. Bumaling siya at nakipag-usap kay Sun Yan'an na nasa likod. Yan'an, okay ka lang ba? Gusto mo bang umuwi muna para magpahinga? Mamaya na lang tayo pumunta. Halos 30 oras nang gising si Sun Yan'an, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras para magpahinga. Kaya bahagya siyang umiling, hindi na kailangan, kumain na lang muna tayo. Nakapagpareserba na ako sa restaurant. Parang hindi naman kayo gaanong nag-uusap noong nag-aaral pa kayo, di ba?
Akalain mo, pagkatapos ng graduation, magkakaroon pa rin kayo ng pagkakataong magkita sa San Francisco. Nagkataon lang ba? Bagaman nakayuko ako, nararamdaman ko ang nagbabagang tingin sa likod ko. Alam ko, kung dumating si Sunyanan, para hanapin ako yon. Ang paboritong anak ng Sugroup, isang napakagandang babae na lumaki sa gitna ng mga bulaklak at palakpakan. Ako, isang napakasimpleng at ordinaryong tao, ay nakipaghiwalay sa kanya. Tiyak na hindi siya mapapanatag. Ako at Siksunan Kiao ay sinubukan naming paandarin ang aming mga utak ayon sa aming alaala upang harapin ang posibleng sitwasyon. Samantala, patuloy ang usapan ni Siksunan Kiao. Hindi masasabing nagkataon lang. Pumunta ako sa San Francisco. May mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin. Kaya tiyak na makikita ko si Chen Zhao. Sa tono niya, parang napakalapit namin sa isa't isa. Ngunit sa hitsura ko, parang hindi ko siya kilala. Ang magulong relasyon na ito ay nagpagulo kay Siksunan Kiao. Kung ganoon, pumunta ka rito para hanapin si Chen Zhao. Madalas ba kayong magkita pagkatapos ng graduation? Magkaibigan ba kayo? Kadalasan, sumasagot ako sa tanong na ito bago pa siya makapagsalita. Nang marinig ang dalawang salitang ito, lumalim ang tingin ni Sunyanan at bahagyang ikinuyom ang kanyang labi. Magkaklase nga pala kami ng 4 na taon. Okay lang ang relasyon namin ngayon, pero kung madalas kaming magkita, magiging malapit din kami. Nga pala, Nyanan, may trabaho ka ba sa Amerika? Hindi mo kasama ang pamilya mo? Narinig ko na ikinasal ka na. Kaklase mo rin ang asawa mo, di ba? Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko napigilang siklutin ang kamay ko. Ilang sandali pa, narinig ko ang tila nagugulat na boses ni Sunyanan. Pero kamakailan lang ay hiniwalayan niya ako. Kaya ako narito sa Amerika para ayusin yon. Hindi inasahan ni Siksunan Kiao na ang simpleng chismis ay mauwi sa personal na buhay ng iba, kaya agad siyang nailang. Ayaw ko nang ituloy ang usapan na ito, kaya agad kong binago ang topic. Ate Nan Kiao, anong restaurant ang napili natin ngayon, Western ba o Chinese? Gaano pa katagal? Wala pa akong kinakain simula nang magising ako, medyo nagugutom na ako. Lubos na nagpapasalamat si Siksunan Kiao sa akin at agad na sumagot, 200 metro na lang ang Western restaurant. 1 oras kaming kumain, at sa buong oras na yon, si Siksunan Kiao ang naging tagapamagitan para makapag-usap ang dalawang panig. Habang pinagmamasdan niya akong nakayuko at kumakain, napilitan si Sunyanan na lunukin ang mga tanong na matagal na niyang gustong itanong. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nagkaroon ng problema sa kumpanya, kaya nagmadali si Siksunan Kiao na umalis para ayusin yon. Ang pagkain ng 4 ay naging paghaharap ng mag-asawang hiwalay, at agad na namuo ang tensyon sa paligid. Pagkatapos kong ubusin ang huling hiwa ng steak, iniabot ni Sunyanan ang napkin sa akin. Hindi ko ito tinanggap. Sa halip, tumayo ako at kumuha ng tissue. Sa banayad ngunit direktang tono, sinabi ko, kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Natigilan si Sunyanan sa pag-abot ng kamay niya at tinignan ako. Kahit 1 araw pa lang kaming hindi nagkikita. Ang taong nasa harap ko ay ibang-iba sa maalalahanin at eleganteng asawa na nasa alaala niya. Hindi niya alam kung nagbago ako o kung hindi niya pa nakita ang tunay kong pagkatao. Sa pagbabalik tanaw sa 3 taon naming mag-asawa. Maliban sa mga sandali ng paglalambingan sa kama, halos hindi niya ako tinitignan sa mukha at hindi niya napapansin ang mga pagbabago sa emosyon ko. Para akong isang lawa na walang hangin, walang alon, tahimik na nasa lugar na kaya niyang makita kapag lumingon siya. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nakalimutan kung saan nagmula ang lawa at kung bakit ito naroroon at hindi na umalis. Nang masanay na siya, biglang dumaloy ang lawa, hindi mapigilang tumungo sa isang lugar na hindi niya kayang abutin. Nang halos maabutan niya ito, nagulat siya nang matuklasan na ang lawa ay hindi kasing payapa ng inaakala niya. Hindi rin ito mananatili magpakailanman sa lugar na yon dahil sa kanyang mga haka-haka. Ang lahat ng kanyang nakaraang mga pagkaunawa ay mga stereotype lamang na akala niya ay totoo. Sa pagharap sa bagong ako na hindi pa niya nakikilala, hindi alam ni Sunyanan ang kanyang gagawin. Hindi ko na ibigay sa iyo ang isang normal na kapaligiran ng pamilya. Baliwala ko ang lahat ng sakripisyo mo. Paumanhin, alam ko na ang mga sinasabi niya ay taos puso. Ngunit hindi ako naantig sa mga huling paghingi ng tawad na ito. Naiintindihan ko na ang relasyon namin ni Sunyanan ay mali simula pa lang. Hindi ito magiging maganda. Ang bumuo ng pamilya at magpakasal sa taong hindi ka mahal at maging tapat habang buhay. Ito ay talagang isang bagay na mahirap isipin, lalo na't ang taong ito ay hindi kailanman nakalimot sa ibang tao mula simula hanggang wakas. Nagsumite ako ng diborsyo dahil napagtanto ko kung gaano kabata at katawa-tawa ang mga ideya ko 3 taon na ang nakalipas. Gusto ko lang itama ang maling landas na tinahak ko, walang kinalaman sa responsibilidad, walang kinalaman sa paghahati, walang kinalaman sa pagsisikap, kaya isang pangungusap lang ang isinagot ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng iyong paumanhin, basta isumite mo ang kasunduan sa diborsyo, at ipadala mo ang sertipiko ng diborsyo pabalik.
Natigilan si Sun Yan-an sa kinatatayuan niya. Sa eroplanong pabalik, akala niya may pagkakataon pa. Magdamag siyang nag-isip kung paano humingi ng tawad at bumawi, ngunit sa sandaling ito lamang niya napagtanto kung gaano katatag ang aking determinasyon. Nang makita niya ang aking kalmadong mukha, isang bakas ng pagkabahala ang sumilay sa kanyang mga mata, at ang kanyang tono ay naging mas apurado. Kailangan ba talagang magdiborsyo? Bakit? Tinitigan ko siya ng matagal. Malinaw at diretsong bawat salita. Pinakasalan kita dahil gusto kita. Gusto kong makipagdiborsyo dahil hindi na kita gusto. Iyon lang. Pagkaalis ko sa restaurant, hindi ako umuwi kundi pinuntahan ko si Xunan Kiao. Nang makita niya akong mag-isa, isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa mukha ni Xunan Kiao. Yan-an, pagkaalis mo. Mayroon din siyang mga bagay na kailangang asikasuhin. Nag-iisip ako na malapit na akong magsimula sa trabaho sa loob ng 2 araw, kaya pumunta muna ako upang tingnan ang sitwasyon. Hindi nag-isip ng malalim si Xunan Kiao. Natapos na rin niya ang trabaho sa kanyang kamay, kaya masigasig niya akong dinala upang libutin ang buong kumpanya. Pagkatapos ng trabaho, nagkita ulit silang dalawa para maghapunan bago ako bumalik sa apartment. Binuksan ko ang aking telepono at nakita ko ang isang mensahe sa pag-verify na ipinadala ni Sun Yan-an. Naalala ko ang mga sinabi ni Lin Yan dati. Dahil nakapagdesisyon ka na talagang makipagdiborsyo, igagalang ko ang iyong kagustuhan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Paumanhin na binaliwala ko ang iyong damdamin, ngunit pagkatapos ng lahat, mag-asawa tayo sa loob ng 3 taon. Kahit na maghiwalay tayo, maaari pa rin ba tayong maging magkaibigan? Mga kaibigan, sa pagitan namin ni Sun Yan-an, mayroon pa bang dahilan upang maging magkaibigan? Hindi ko maisip. Sa aking isipan, dapat silang maghiwalay ng maayos at hindi na magkita. Kaya hindi ko agad inaprubahan ang kahilingang ito. Nang balak ko nang magpahinga sa ganap na 1-0, napagtanto ko na nagpadala muli ng mensahe sa pag-verify si Sun Yan-an. Sa pagkakataong ito, may layunin ito. May ilang mga probisyon sa kasunduan sa diborsyo na gusto kong talakayin sa iyo. Dahil may kinalaman ito sa diborsyo, agad kong pinindot ang i-aprobahan. Hindi na nagsayang ng oras si Sun Yan-an. Direkta niyang ipinadala ang ilang mga bagay na kailangang baguhin na may markang pula. Tinitigan kong mabuti. Saka ko lang natuklasan na binago niya ang orihinal na hatsyan ng ari-arian, ginawa niyang pantay na hatsyan. Ibig sabihin, pagkatapos kong makuha ang diborsyo, hahatiin ko ang kalahati ng yaman ni Sun Yan-an. Bigla ang yaman. Ngunit medyo hindi ako mapakali. Sa buti na lang, nagpadala ako ng mensahe tungkol sa hatsyan ng ari-arian. Sundin na lang natin ang orihinal na kontrata. Hindi mo kailangang bigyan ako ng ganoong karaming ari-arian batay sa batas ng pag-aasawa. Kung hindi, makokonsensya ako. Parang alam na ni Sun Yan-an na sasabihin niya yon. Mabilis siyang nag-reply. Alam kong hindi dahil sa pera kaya ka pumayag na pakasalan ako. Ang dahilan kung bakit ko binago ang kontrata ay hindi para bayaran ka, kundi dahil nakasaad sa batas na. Karapat-dapat ka sa mga ito. Huwag kang mag-isip ng sobra. Nagpaliwanag pa ako ng ilang pangungusap. Ngunit palaging iyon ang sagot ni Sun Yan-an sa akin. Pagod na ako magpaliwanag kaya hinayaan ko na lang siya. Lumipas ang mga araw, nagsimula na ako sa trabaho at unti-unting nakibagay sa buhay sa trabaho. Pagkalipas ng 1 buwan, natanggap ko ang diborsyo at hindi mabilang na mga ari-arian tulad ng bahay at shares. Tinitignan ko ang hindi mabilang na 0 sa aking bank account. Hindi ko alam kung paano ito hahawakan kaya itinago ko na lang at nagkunwari na walang nangyari. Ipinagpatuloy ko ang aking buhay. Lumipas ang napakalamig na taglamig, dumating ang tagsibol. Pumasok ako sa trabaho gaya ng dati. Pagdating ko sa kumpanya, pinatawag ako ni Xunan Kiao sa opisina para sa isang pagpupulong. Ang nilalaman ng pagpupulong na ito ay umiikot sa pakikipagtulungan sa ilang kumpanya ng IT sa bansa. Sa pagpupulong, pipiliin ang isang assistant para samahan si Xunan Kiao pabalik sa bansa para talakayin ang pakikipagtulungan. Iginawi niya ang kanyang paningin sa lahat, sa huli ay tumigil ito sa akin. Chen Zhu, sumama ka sa akin. Sa hindi inaasahang pagtawag sa pangalan ko, nagulat ako. Kaka-empleyo ko pa lang ng 1 quarter. Ayon sa lohika, hindi ko kayang gampanan ang ganitong importanteng trabaho. Ngunit dahil pinili ako ni Xunan Kiao, wala akong nagawa kundi pumayag. Pagkatapos ng pagpupulong, kaming dalawa ay nagpaiwan ng walang imikan. Hindi nagpaligoy-ligoy si Xunan Kiao, diretsyo niyang sinabi, Chen Zhui. Bagamat kailangan nating talakayin ang mga detalye sa 4 na kumpanya sa pag-uwi, ang ating focus ay ang pakikipagtulungan sa SUS Group. Nang marinig ko ang pangalang ni Su, may nahulaan na ako. Tumingin ako kay Xunan Kiao, may pag-aalinlangan sa aking mga mata. Sun Yan-an, tumango si Xunan Kiao. Pagkatapos mag-alala ng ilang sandali, pinili pa rin niyang maging tapat. Pagkatapos ng ating pagtitipon, muling nakipagkita sa akin si Yan-an ng pribado. Ang tono ng proyektong ito ay napagkasunduan noon. Ang tungkol sa inyo
May sinabi naman siya sa akin na sa tingin ko ay personal mong impormasyon, kaya hindi ko na lang binanggit. Ngunit ang proyektong ito ay nasa pinakamahalagang yugto ngayon. Para masigurong walang magiging problema, gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Samahan mo akong bumalik sa bansa para makilahok sa talakayan tungkol sa proyektong ito. Alam kong medyo nakakaabala ito, ngunit sana maunawaan mo. Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig sabihin ni Xunan Kiao. Baguhan pa lang ako sa kumpanya at wala akong background o koneksyon. Bakit kailangan akong isama sa isang napakahalagang proyekto? Dahil ba dating asawa ako ni Sun Yan'an? Iyon lang ang naiisip kong dahilan. Pero hindi naman ako gusto ni Sun Yan'an. Ang bilis pa nga ng diborsyo namin. Pagkatapos noon, hindi na rin niya ako kinontak. Bakit sa tingin ni Xunan Kiao ay papayag siya para sa akin? Para maiwasan ang hindi kinakailangang pag-aalinlangan, sinabi ko ang totoo kay Sister Nan Kiao. Noon kasi diborsyado na ako kaya naisip kong hindi na importante kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Ngunit mahalaga ang proyektong ito. Sasabihin ko na lang ng diretsyo. Ang totoo, pansamantala lang ang relasyon namin ni Sun Yan'an. Hindi niya ako gusto. Wala rin kaming damdamin bilang mag-asawa. Maayos din kaming naghiwalay. Sa pagkakaalam ko, kahit na siya ay sentimental, pipiliin pa rin niya ang tama sa malalaking desisyon. Kung sa tingin mo na makakatulong na isama ako sa talakayan para mapataas ang posibilidad ng tagumpay, kailangan kong sabihin sa iyong hindi. Nang marinig ni Xunan Kiao ang paglalarawan sa estado ng pag-aasawa mula sa ibang partido, naramdaman niyang kakaiba ito. Pinaupo niya ako at nagtanong, sigurado ka bang walang nararamdaman si Sun Yan'an para sa'yo? Mabilis akong tumango. Nang makita ang kumpirmasyon sa ekspresyon ko, hindi maiwasang maalala ni Xunan Kiao. Ang sinabi ni Sun Yan'an bago umalis ng San Francisco, Teacher Xu, mag-asawa po kami ni Chen Zhu. Ngunit kasalukuyan kaming hiwalay. Hindi ako naging mabuting asawa sa pag-aasal na ito. Nadismaya siya sa akin, kaya naghain siya ng diborsyo. Desidido si Chen Zhu. Ayokong mahirapan siya kaya pumayag ako. Ngunit gusto ko sanang ayusin ang relasyon. Kailangan ko lang ng panahon para mag-isip. Siguradong ayaw sumama ni Chen Zhu sa akin. Maaari mo ba siyang alagaan pansamantala? Bilang pasasalamat, handa akong makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan sa proyekto ng ISI. Matagal na nga iyon. Ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Xunan Kiao ang malungkot na ekspresyon at ang taimtim na boses ni Sun Yan'an. Nahihirapan siyang paniwalaan na gagawin ni Sun Yan'an iyon para sa isang taong wala siyang damdamin at ibibigay ang proyekto. Nabatayan ng maraming malalaking kumpanya sa EKI, ngunit dahil sinabi ni Sun Yan'an na may problema sa pagitan nila. Hindi na rin siya nagpanggap pa, at sa huli ay nagtanong sa akin ng aking opinyon, nandyan ako para sa proyekto, hindi mo kailangang mag-alala. Kung bakit gusto kitang isama, una, dahil sa pansariling interes. Pangalawa, gusto rin kitang sanayin. Isipin mo na lang na isang ordinaryong business trip ito, at sundin mo ang proseso at sistema, okay ba? Sa tagal na nating nagsama. Alam ko rin na si Xunan Kiao ay nasa departamento ng implementasyon at hindi siya mapipigilan ng lokasyon at saka, ang business trip na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Ayaw ko ring palampasin ito, kaya pagkatapos kong mag-isip ng matagal, pumayag ako at ang petsa ng pagbalik ko ay itinakda pagkatapos ng 1 linggo. Habang abala ako sa trabaho, nag-impake rin ako ng mga gamit ko at habang papalapit ang araw ng pagbalik ko, mas lalo akong nagiging kalmado. Kapag naaalala ko ang nakaraan, pakiramdam ko ay para lamang itong isang panaginip. Napagdesisyonan ko na kung paano ko siya haharapin kapag nagkita kami. Sa muling pagbabalik sa pamilyar na lungsod na ito, malaki na ang pagbabago sa aking pananaw. Itinulak ko ang aking bagahe at masayang nakipag-usap kay Xunan Kiao habang papalabas ng airport. Habang nag-uusap, nakita ni Xunan Kiao ang kanyang mga magulang at kumaway sa malayo. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang at masigla akong inanyayahan ng mga ito na sumabay sa kanila pauwi. Alam ko na ang isang pamilya ay may hindi maubos na mga kwento at ayaw kong istorbohin ang kanilang pagsasama, kaya magalang akong tumanggi. Pagkatapos naming pansamantalang maghiwalay, mag-isa kong itinulak ang aking bagahe papalabas ng airport at doon ko napansin na umuulan ng malakas at walang dumadaang sasakyan. Binuksan ko ang taxi app ko at nang akmang tatawag ako, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ko. Hindi ko na malayang napaangat ko ang aking ulo at nakita ko si Sun Yan'an na papalapit na may dalang payong. Hindi ko siya nakita sa loob ng ilang buwan at pumayat siya. Nakasuot ng kulay kremang trench coat at matangkad ang kanyang pangangatawan. Bihira siyang magpakita ng emosyon. Hindi ko inaasahan na darating siya. Bahagyang natigilan ang aking isip, ngunit dumiretso siya sa harap ko at may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Marahang nagsalita, matagal na tayong hindi nagkita, Chen Zhu, kumusta ka na? Hindi ko na malayang umatras ako ng ilang hakbang at lumayo sa kanya. Mahina kong sinabi, okay lang.
Dahil sa malamig kong pakikitungo, bahagyang nadismaya si Sun Yan-an, ngunit naiintindihan niya na ang lahat ng ito ay normal lamang dahil isa lamang silang diborsihadong mag-asawa, kaya agad niyang binawi ang kanyang sarili. Tumingin siya sa maleta ko, malakas ang ulan, ihatid na kita sa hotel. Nang makita ko ang abiso sa screen na mayroon na akong taxi, umiling ako at tinanggihan ang kanyang alok, hindi na kailangan, nakatawag na ako ng taxi. Sa'yo na lang yang payong. Para hindi mabasa ang mga gamit mo. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang naging magiliw at nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko kailangan ng tulong mo at hindi ko rin naman nakikitang may dahilan pa para magkaroon tayo ng anumang ugnayan. Ano sa tingin mo, Su? Parang isang karayom ang mga salitang ito na tumusok sa puso ni Sun Yan-an, bahagyang nanginig ang kanyang kamay na nakatago sa manggas. At bahagya siyang napangiti, nagdiborsyo lang tayo, hindi na ba tayo pwedeng maging magkaibigan? Ibinulsa ko ang aking cellphone. Kumuha ng payong sa bag at tinitigan ang paparating na sasakyan. Bago ang diborsyo. Magkaibigan lang naman tayo. Pagkatapos ng diborsyo, bumalik na lang tayo sa dati. Hindi tayo para sa isa't isa. Hindi na kailangang maging magkaibigan. Walang bahid ng damdamin sa bawat salita. Nagulat si Sun Yan-an. Pinanood niya ang driver na tumutulong na ilagay ang bagahe ko sa likod ng sasakyan. Pinanood niya akong buksan ang pinto ng sasakyan. Pinanood niya akong itupi ang payong, parang may unti-unting lumalayo sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili at hinila ang pinto ng sasakyan na malapit ng magsara. Bumuhos ang malakas na ulan. Malakas at matatag ang kanyang boses. Hindi ko iniisip na hindi tayo para sa isa't isa, Chenzhou. Siguro narinig mo na ang mga komento ng ibang tao tungkol sa iyong pagiging maginoo at sa desisyon mong pakasalan ako. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hindi kita minamaliit at hindi ko naisip na hindi ka karapat-dapat. Sa tabi ko, tinanggap mo lang ang lahat ng mayroon ka at matapang na hinabol ang gusto mo. Hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo. Halos 10 taon na akong nag-iisa, ngayon ko lang narinig ang mga ganitong salita. Tumingin ako sa kanya at bahagyang ngumiti. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagkatapos kong ilagay ang mga gamit ko sa hotel, tumila na rin ang ulan. Nagmamadali akong pumunta sa restaurant. Nakipagkita ako kay Jemmo. Nagyakapan ng magkaibigan at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Nang marinig ni Jemmo na hinati ko ang kalahati ng kayamanan ni Sun Yan-an, napanganga siya ng husto na halos makakain siya ng plato. Magkahawak silang dalawa sa aking balikat, hindi pinapansin ang tingin ng ibang tao at sumisigaw. Ah, mayaman na ang kapatid ko. Aba, kung yayakapin ko ang binti mo, hindi na ba ako mag-aalala sa natitirang bahagi ng buhay ko? Agad kong tinakpan ang kanyang bibig. Humingi ako ng paumanhin sa mga customer na naabala at agad ko siyang dinala sa pribadong silid. Kapag wala ng ibang tao, bumulong si Jemmo, nakukuha mo na ba ang pera? Nakukuha ko na pero hindi ko magastos. Parang ang bigla ang yaman ay babawiin. Hindi matanggap ni Jemmo ang mga ganitong salita, hinawakan ang aking kamay. Umiiyak siyang nagsalita, anong bigla ang yaman? Legal mong nakuha yan. Kung generous si Sun Yan-an, gamitin mo na lang. Anong ikinahiya mo? Hindi mo naman siya tinutukan ng kutsilyo para pilitin siyang pakasalan ka. Tama nga naman yun. Nang makita ni Jemmo na unti-unti akong nawawalan ng pag-aalinlangan, ngumiti siya at kinuha ang menu. Ibinigay niya ito kaagad sa waiter nang hindi man lang tinitingnan. Ibigay mo sa akin ang pinakamahal ninyong orlong na yan, isa rin. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang nagayos. Ipinagyabang niya ng may pagmamalaki, kumusta ang pag-arte ko? May dating ba? Itinaas ko ang dalawa kong hinlalaki, sinasadya siyang tuksuhin. Astig. Ang hindi ko lang alam ay kung kapag dumating ang resibo, mayroon pa kayang pambayad ang ating na si Jiang. Chenzhou, hindi ba ikaw ang nag-imbita sa akin? Kaya naman, pagkatapos kumain ng sagana, nasiyahan si Jiang mo. Tiningnan ko siya na may mukhang busog. Tinawag ni Anling ang waiter at magbabayad na sana nang biglang may narinig na boses na may halong pangungutya sa likuran niya. Hoy, hindi ba't si Chenzhou yan? Nang marinig ito, nag-angat ng ulo ang magkapatid at nakita ang isang grupo ng mga taong pababa ng hagdan. Karamihan sa kanila ay mga kaklase ni Ida, nakapalibot kay Song Jinlian, na papalapit sa kanila. Nang makita sila, lumapit si Jiang Mo sa labas at bumulong, Chenzhou, sa pangalawang araw ng pag-alis mo sa bansa. Ang pagiging babaero ni Song Jinlian ay naging usap-usapan dahil maraming taong sangkot. Nagtrending pa nga raw yan. Sabi nila mga kaibigan daw yon ni Sun Yan-an. Simula noon, nasira na ang reputasyon niya. Nang makita niyang hindi na maitatago ang mga bagay-bagay, pumunta pa siya kay Sun Yan-an at nagmakaawang magbalikan, pero hindi siya pinansin. Hindi mo nakita ang kanyang maamo at marupok na mukha matapos siyang tanggihan sa harap ng maraming tao. Nakakatawa. Saktong dumating si Song Jinlian sa mesa at narinig ang kanilang pinag-uusapan. Bigla siyang nagdilim ang mukha. Nalalaki ang mga mata niya at galit na galit siyang tumingin sa akin. Hindi ba't umalis ka na ng bansa? Bakit ka bumalik? Wala kang pakialam. Bakit ka nagmamayabang?
Hindi mo siguro inaakala na kapag bumalik ka, magkakaroon ka ng pagkakataong makabalik kay Sun Yan-an. Hindi ka niya pinahalagahan dati, lalo na ngayon. Hindi ko alam kung bakit siya. Ganoon kalaki ang tiwala sa sarili niya. Kahit hiwalay na kami ni Sun Yan-an, ayaw kong makipagtalo sa kanila. Hinila ni Jiang Mo si Jiang Mo para umalis. Ang pagwawalang bahala ko ay nagpagalit kay Song Jinlian at hinarang ang daanan. Umasa ka lang sa pagnanakaw ng kasal ko at nakuha mo ang kalahati ng kayamanan ni Sun Yan-an. Isa ka lang oportunistang lalaki na nagpapanggap. Ano pa ang ipinagmamalaki mo sa harap ko? Kahit nakuha mo ang pera, anong silbi? Tingnan mo ang buong katawan mo, hindi maitago ang pagiging maralita. Huwag mo siyang pansinin. Nang marinig ito ng ilang tagasunod, tinawanan din nila ako. Galit na galit si Jiang Mo at akmang aawayin sila, agad ko siyang pinigilan. Tiningnan ko si Song Jinlian nang may malamig na ekspresyon. Mahinang sabi ko, kusang loob na ibinigay sa akin ni Sun Yan-an ang pera, tulad ng mga bali-balitang kumakalat. Legal at lehitimo. Pagkatapos kong sabihin yon, hindi ko pinansin ang ekspresyon ni Song Jinlian at hinila ko si Jiang Mo para umalis. Dahil sa sakit na nadama, nangakong galit na galit si Song Jinlian at itinulak ang serbidor na dumadaan, natapon ang kumukulong mantika. Nang akmang matalsikan kami ni Jiang Mo, sumulpot si Sun Yan-an at sinalo ang mangkok ng sabaw. Tumalsik ang kumukulong sabaw sa kanyang buong kaliwang kamay, at agad-agad na naglitawan ang napakaraming paltos sa kanyang balat. Biglang pumutla ang kanyang mukha, hindi inaasahan ni Song Jinlian na susulpot siya roon, kaya't nataranta rin siya. Dali-dali akong lumapit para tingnan ang kanyang sugat, pilit na kinimkim ni Sun Yan-an ang hapdi at tiningnan si Song Jinlian. Ang kanyang tingin ay mas malamig pa sa nyebe. Dahil sa respeto kay Tio at Chasong, hindi ko pinansin ang mga ginawa mo. Pero kung patuloy kang magmamatigas, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka ng leksyon. Magpapaliwanag pa sana si Song Jinlian. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Sun Yan-an at inalis na ang dalawang natakot. Nang umihip ang malamig na hangin sa gabi, mas lalo akong natauhan. Tiningnan ko ang sugat sa kanyang braso at kinuha ko ang susi ng kotse sa kanyang bulsa. Nagmamadali akong pumunta sa ospital, at nagulat din ang nurse nang makita ang ganito kalaking sugat. Agad kong tinawag ang doktor. Gabi na at may pasok pa si Jiang Mo bukas. Pinilit ko siyang umuwi ng matagal. 4 na lang kaming natira sa emergency room. Lumingon ako kay Sun Yan-an na pilit na kinikimkim ang sakit. Kumuha ako ng 2 tissue at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Wala akong sinabi. Kumuha ako ng gamot ayon sa reseta ng doktor. Pagbalik ko, naalagaan na ang sugat at marami pang bilin ang doktor bago ko sila inuwi. Inihatid ko si Sun Yan-an pauwi. Pagbalik ko sa mansyon, tiningnan ko ang sala na halos walang pinagbago. Saglit akong natigilan. Nang makita ako ng matandang katiwala, agad siyang lumapit na may malawak na ngiti. Hindi siya tumigil sa kakasalita. Sa wakas ay nakabalik ka na, Ginoo. Sa mga panahong wala ka. Hinihintay ka ng dalaga. Habang nagsasalita, nakita ng katiwala ang sugatang si Sun Yan-an. Napatigil siya. Dalaga, ano nang nangyari sa'yo? Hindi ko pinansin ang sinabi ng katiwala. Inabot ko ang gamot sa kanya at inulit ang mga bilin ng doktor, pagkatapos ay tumalikod na ako para umalis. Habang pinapanood ang papalayo kong likod, nakaramdam ng matinding pangungulila si Sun Yan-an. Gusto niya akong tawagin para manatili. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang naguguluhang at malungkot na itsura ni Sun Yan-an ay nakita ng katiwala. Talagang nagulat siya. Hindi niya alintana ang iba at agad akong hinabol at tinawag. Sinabi niya ang lahat ng hindi niya nasabi. Ginoo, ngayong nakabalik na kayo, huwag na po kayong umalis. Sa loob ng 3 buwan na ito, bukod sa trabaho, ang dalaga ay nasa silid lang, nakatulala sa mga bulaklak na itinanim mo noon. Sa kanyang mga panaginip sa gabi, ang bukang bibig niya ay ang pagbabalik mo. Bawat linggo, lumilipad siya papuntang Amerika para bisitahin ka. Pero dahil ayaw kanyang abalahin, hindi siya naglakas loob na makipag-ugnayan sa'yo. Ang lahat ng sinabi ng katiwala ay hindi ko alam. Akala ko tuluyan na siyang nakapagbitiw. At nagsimula na rin siya ng bagong buhay. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ang una kong reaksyon ay parang walang katotohanan. Hindi ba't si Sun Yan-an ay si Song Jinlian lang ang gusto? Paano siya makakagawa ng ganitong mga bagay na mahirap unawain para sa akin na nagtatago? Kaya hindi ko isinapuso ang mga salitang ito. Sinabi ko ng totoo sa katiwala na hiwalay na kami ni Sun Yan-an. Nakalimutan ko na rin ang nakaraan. Anumang nangyayari sa pamilya Su ay wala na akong kinalaman. Huwag mo na akong tawaging Ginoo. Sa susunod na magkita tayo, tawagin mo na lang akong Chenzhou. Gabi na rin, mauuna na ako. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Pagkatapos ng maikling pahinga ng 2 araw, bumalik ako sa trabaho. Sumama ako kay Xunan Kiao upang talakayin ang mga detalye ng kooperasyon. Marami akong natutunan mula rito, at maayos din ang pag-usad ng proyekto. Lahat ay parang kusang nangyayari. Walang anumang hadlang na nakaharap. Nang talakayin ito sa subgroup, hindi dumalo si Sun Yan-an. Ang ipinadala lamang nila ay ang Vice Presidente.
Nakahinga ako ng maluwag at kinuha ang kontratang inihanda ko ng maaga. Matapos makita ang mga kondisyon, nagpakita sila ng positibong intensyon na makipagtulungan, ngunit mayroon silang isang kondisyon. Sa loob ng panahon ng kontrata, responsable sa tagapamagitan na magpapadali sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Gusto ng subgroup na ako ang maging iyon. Nahulaan agad ni Xunan Kiao na ito ay tiyak na kagustuhan ni Sun Yan-an. Gusto niya akong panatilihin sa pamamagitan ng kooperasyong ito. Matapos mag-isip, nagpa siya pa rin si Xunan Kiao na tanungin ako kung ano ang gusto ko. Kaya pagkatapos umalis sa subgroup, naghanap ang dalawa ng isang cave para magkwentuhan. Chen Zhu, bagamat medyo bastos, kung maaari lang. Maaari mo bang ikwento sa akin ang simulat sa pool ng pag-aasawa ninyo ni Sun Yan-an? Sandali akong natahimik. Sa huli, ikinuwento ko ang buong istorya mula simula hanggang dulo. 4 na taon bilang kaklase, 3 taon bilang mag-asawa. Halos katumbas ng isang katlo ng buhay ko. Ngunit nang ikwento ko ito sa iba, para lang itong walang bigat at bakas. Para bang ikinukwento ko ang istorya ng ibang tao, ang mga bagay na sumuporta sa akin. Upang malampasan ang maraming madilim na gabi ay tuluyang naglaho sa paglipas ng panahon. Matapos makinig si Xunan Kiao, matagal siyang hindi makabangon mula rito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Anumang salita ay nagiging walang bisa sa sandaling ito. Tanging ang panahon lamang ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa silid. Nang makita ko ang kanyang hitsura na puno ng awa at panghihinayang, bahagya akong umiti. Kasama ang paglaya pagkatapos ng libu-libong karanasan. Ate Nan Kiao, alam kong mayroon kang mga alalahanin sa iyong puso. Gusto kong makuha ang proyektong ito nang hindi ako nasasaktan, kaya ko sinasabi sa iyo ang mga ito. Ang dapat na isinantabi na ay gusto ko ring sabihin sa iyo na tuluyan na akong nakapag-move on. Ano man ang dahilan nila sa paghingi nito, sa paningin ko, ituturing ko lang itong isang trabaho. Sisikapin kong tapusin ito ng maayos, kahit wala akong gaanong karanasan. Puno na ng luha ang aking mga mata. Ang proyektong ito para sa kanya ay nakasalalay ang tagumpay, kaya buong lakas siyang nagsusumikap upang maisakatuparan ang kooperasyon. At ang pinakamahalagang bahagi nito ay ako, kahit hindi magandang pakinggan ang salitang gamitin. Ngunit ang tanging paraan niya ngayon ay gamitin ang damdamin ni Sun Yan-an sa akin upang makamit ang kanyang layunin. Buti na lang naintindihan ko ang kanyang kalagayan at handang tumulong sa kanya, hindi matapos-tapos ang kanyang pasasalamat. Sa huli, nauwi ang lahat sa isang tunog ng pagtitinginan ng baso. Sa katapusan ng Abril, si Xunan Kiao ay dala ang 4 na kontrata na may libu-libong salita. Naghanda akong bumalik sa San Francisco. Pinuntahan ko siya sa airport para magpaalam. Nagyakapan ang dalawa ng matagal. Nang makita ang figura ng taong lumitaw hindi kalayuan, hindi na napigilan ni Xunan Kiao na magtanong. Si Chen Zhu pala ay taong minahal mo sa loob ng 7 taon. Nakikita mo na ba ang puso mo ngayon? Hindi mo ba talaga balak bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Alam kong si Xunan Kiao ay may magandang intensyon, gusto niyang maging masaya ako. Pero ako lang ang nakakaalam. Bago ako tuluyang makapag-move on, gaano kahirap ang 7 taon na yon. Kung hindi ko lang nakuha ang gusto ko. Siguro hindi rin ako gaanong mahihirapan, magkakaroon lang ng panghihinayang. Ngunit nang mahawakan ko ang imposibleng maabot na buwan, sa pag-akalang hinabol ko ang liwanag, ngunit sa huli natuklasan kong ito ay ilusyon lamang, hindi na ako maghahangad ng buwan sa langit. May mga bagay na bagay lang na dapat hangaan, kaya isang pangungusap lang ang sinagot ko, Ate Nan Kiao. Hindi na mauulit ang buhay kaya dapat tayong sumulong. Para sa kaginhawahan sa trabaho, umupa ako ng apartment sa tuktok na palapag, kinabukasan may lumipat din sa tapat ko. Si Sun Yan-an. Sa loob ng isang buwan na yon sa Jinbei, madalas ko siyang nakakasalubong sa iba't ibang lugar. Sa supermarket, sa tapat ng hotpot restaurant, sa isang sulok ng parke. Sa kanyang estado, hindi siya nararapat na magpakita sa mga lugar na ito. Alam ko na sinusundan niya ako. Paminsan-minsan kapag nagkasalubong kami. Magkukumustahan sila bilang magkaibigan. Sa ibang oras, tahimik lang siyang sumusunod sa likod ko na parang anino. Unti-unting lumubog sa kanyang maliit na mundo. Nasanay na rin ako. Pagkatapos naming maging magkapitbahay, dumami ang pagkakataong magkita. Pabalik-balik ang ngiti sa mukha ni Sun Yan-an. Paminsan-minsan, kusa siyang mag-imbita, nagtatanong kung gusto kong maglakad-lakad. Magsabay kumain ng hapunan, magkasamang maglakbay. Palagi akong naghahanap ng dahilan para tumanggi. Tuwing naririnig ko ang dalawang salitang pasensya. Ang kanyang mga mata ay agad nalalamlam. Ilang beses kong inakala na pagkatapos ng katapusang ito, ay wala nang susunod pa. Ngunit kinabukasan, pagkakita ko sa kanya, bumalik na naman siya sa dati. Masiglang bumati sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mapagpakumbaba at mapagbigay na anyo, bigla kong naalala. Ang mga araw noong siya at si Song Jinmian ay magkasama noong kolehiyo. Ganito rin siya noon, labis na natatakot na magalit o tanggihan siya ng isa, labis na nagpapakasakit hanggang sa hindi na niya inaalala ang kanyang sarili.
Ngunit hindi ako si Song Jinmian, hindi ako komportable na tanggapin ang lahat ng ito, at wala rin akong kakaibang hilig na sadyang tuksuhin siya. Upang ipakita ang aking sariling kagandahan, gusto ko lamang na magkaroon ng magandang araw-araw at mag-enjoy sa buhay na minsan lamang. Lumipas ang mga araw, mula sa tagsibol hanggang sa tag-init, at muling dumating ang huling taglagas hanggang sa taglamig. Ang proyektong ito, na tumagal ng halos 1 taon, ay dumating na rin sa pagtatapos. Ang huling araw ng kontrata ay eksakto sa aking ika-25 kaarawan. Nagpareserba ako ng tiket pabalik sa Jiangsheng sa araw na ito. 1 araw bago ako umalis. Inaayos ko ang aking mga gamit hanggang madaling araw. Bigla kong napansin na umuulan ng nyebe sa labas ng bintana. Nang tumuntong ang orasan sa ika-12, may kumatok sa pinto. Pagkabukas ko, nakita ko si Sun Yan-an na may dalang cake. Nakikita ko na nakangiti siya habang sinasabi ang maligayang kaarawan, ngunit nakikita ko rin sa kanya ang ilang damdamin ng kalungkutan. Saglit akong natigilan, ngunit agad din bumalik sa karaniwang pagiging kalmado. Magalang akong humingi ng paumanhin sa kanya. Pagkatapos sindihan ng kandila, ipinagdasal ko ang aking mga kamay at bumulong ng isang hiling. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang mga mata ni Sun Yan-an na may pag-asang nagtatanong, ano ang hiniling mo? Tulad ng nakaraang taon, natapos na lamang ang usapan. Naalala ni Sun Yan-an ang nakaraang taon. Ang nangyari sa araw ng aking kaarawan. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naging mapait. Ibinaba ko ang aking mga mata upang iwasan ang kanyang tingin. Nanatili ang katahimikan sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko si Sun Yan-an na nagtanong ng isang kakaibang tanong, Chenzu, noong umalis ka noong nakaraang taon, ano ang sinabi mo sa akin nang ihatid mo ako sa bahay? Hindi ko masyadong narinig noon kung ano yon. Sa totoo lang, hindi ko na rin maalala. Ang mga alaalang iyon na may kasamang malamig at basang pakiramdam na nagpapahirap sa akin na balikan ay nabura na rin ng panahon. Ang naaalala ko lamang ay ang mga masasaya at maliwanag na taon, ang mga eksenang nagpapagaan ng aking pakiramdam sa tuwing naiisip ko ito. Malinaw pa rin ang mga ito sa aking isipan. At sa pagdating ng bagong taon, inaasahan ko na ang lahat ng makakasalubong ko. At ang lahat ng mangyayari ay magiging matagumpay. Kaya't ako ay nag-imbento ng 2 pangungusap bilang alaala. Naway maging masaya ka at naway maging masaya rin ako. Pagkagising ko, naging isang napakalawak na yelo at nyebe na ang labas ng bintana. Bumubuhos pa rin ang nyebe. Pagkababa ko, nakita ko agad si Sun Yan-an na naghihintay sa gilid ng kalsada. Kusa siyang lumapit, may halo-halong komplikadong emosyon sa kanyang tono. Mahirap makahanap ng taxi sa ganitong panahon. Hahatid na kita sa airport. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumanggi. Ramdam ko na may gusto pa siyang sabihin. Ang pag-alis na ito ay tuluyan na. May mga bagay na gusto ko ring tapusin. Pagkaandar ng sasakyan, napakabagal nito. Hindi ko alam kung dahil madulas ang daan dahil sa nyebe o sadyang ginagawa ito ni Sun Yan-an, pero sapat naman ang oras. Kaya wala akong sinabi, tahimik lang akong nagmasid sa labas ng bintana. Lumipas ang bawat segundo. Sa wakas, hindi na nakatiis si Sun Yan-an sa nakakaasiwang katahimikan. May gusto siyang sabihin. Pinipigilan niya ang kanyang naguguluhang puso at gusto niya akong kumbinsihin na manatili sa kanyang tabi. Chenzu, natatandaan mo pa ba ang Pasko noong 2 taon ng kasal natin? Malakas din ang ulan ng nyebe noon. Hindi maganda ang pakiramdam ng nanay ko. Dinala mo ako sa templo para magdasal at humiling. Humingi ako ng orasyon para sa pag-ibig. Ang nakasulat doon ay naway makatagpo ng isang pusong tapat. Habang nakikinig sa kanyang paglalarawan, naalala ko rin ang mga pangyayaring iyon. Pagkatapos makuha ang orasyon, tiningnan sila ng eksperto sa interpretasyon at may sinabi siyang kakaibang bagay. Tadhanang pag-ibig, tadhanang ugnayan. Kung magigising ng maaga. Ito ay isang napakagandang orasyon. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito, akala ko ako ang gustong bigyan ng payo ng eksperto. Sa mahabang panahon pagkatapos noon, nag-alala ako tungkol dito. Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, gusto ko talagang makasama siya habang buhay. Pero ngayon, si Sun Yan-an pala ang humingi ng orasyon. Hindi para sa akin ang mga sinabing iyon, di ba? At ang taong gusto niyang makasama habang buhay noon ay hindi rin pala ako. Hindi ba? Sa pag-iisip na ito, bahagya akong natawa. Hindi ko masyado maalala. Natigilan si Sun Yan-an ng ilang segundo at agad na naghanap ng bagong paksa. Karamihan ay tungkol sa kanilang buhay mag-asawa. Ang mga tinatawag nilang pang-araw-araw na gawain. Ang ilan ay hindi ko na maalala pero sinabi niya ng napakadetalye. Hindi ko alam kung ang mga alaalang ito ay paulit-ulit na ginunita ni Sun Yan-an sa nakaraang taon. Kaya malinaw niyang naalala. Sinubukan niyang gamitin ang mga ito, ang mga medyo nakakaginhawang buhay mag-asawa, para kumbinsihin ako. Pero wala akong ipinakitang reaksyon, parang hindi ko naalala ang nakaraan. At nang hindi ko namamalayan, nakarating na ang sasakyan sa airport. Hawak ko ang aking maleta, handa nang umalis.
Tinawag ako ni Sunyan An mula sa likuran. Kinuha niya ang isang kahon at iniabot sa akin, may pag-asa sa kanyang mga mata. Pagbukas ko, nakita ko ang sangkaterbang jade pendant. Naaalala ko. Bahagyang sumilay ang matinding ekspresyon sa kanyang mukha. Tanggapin mo na, ito ang aking kalooban. Ito rin ang gusto ng aking ina. Marahan akong umiling. Sa halip na malabong, naiintindihan ko kung ano ang sinisimbolo ng regalong ito, kaya ayaw kong tanggapin. Ilang beses ko na ring nasabi sa iyo ang mga bagay na ito. Kung tapos na ang kwento, bumalik na tayo sa dati. Ang bawat salita ay tumusok ng malalim kay Sunyan An. Nakatayo siya sa niebe at nakita akong unti-unting lumayo. Hakbang-hakbang, hindi na ako lumingon pa. Tanging ang malakas na pagbagsak ng niebe sa aking ulo ang dumating para ihatid sa akin ang habambuhay na hindi niya makamit.